Masusing naghahanda ang binata na ito ng mataas na klaseng ulam para sa mga bisita nang biglang lumitaw sa kanyang isipan ang malabong imahe ng isang dalaga. Bagamat hindi niya kilala kung sino iyon, walang kamalay-malay na napaluha ang binata. Natarante siya kaya hindi niya mahawakan ang chopstick sa kanyang kamay. Pagkatapos ay isang sakit ang lumabas sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay at bumagsak sa lupa. Pagkatapos ng araw na iyon sa isang culinary TV show, hindi maintindihan ng binata kung bakit bigla na lang siyang luluha habang nagluluto. Nang makita ito, hindi naintindihan ng host kung ano ang nangyayari. Kahit may bisitang dumating sa restaurant ay hindi napigilan ng binata ang kanyang emosyon. Hanggang sa kinaladkad siya ng kasamahan niya. Kahit umiiyak ang kasamahan ay hindi napigilan ng binata ang sarili at tumabi sa malakas na tawa. Ang kanyang sariling kakaiba ay naghinala ang binata sa malabong dalaga sa hallucination. Baka buhay pa ang ate niya. Unti-unting nabunyag ang sikreto ng pagkawala ng emosyonal na kontrol ng binata. Bata pa lang pala siya kapag binubuli ang ate niya kahit wala siya, ramdam niya ang emosyon ng ate niya. Kahit umiiyak siya, nakaramdam siya ng hindi komportable na pakiramdam sa kanyang dibdib. Madalas siyang lumuluha ng walang dahilan. Kaya naman hindi nagustuhan ni Jihon ang pang-iistorbo sa kanya ng kapatid. Akala niya kasi mahiyain ang ate niya, siya rin. Kinaiinisan pa ni Jihon ang kapatid niya. Ngunit ang sandali na iniwan niya ang kanyang kapatid na babae upang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan ay ang pagpipiliang pinakahinayang niya sa kanyang buhay. Nakaupo lang ang kanyang ate at nilalaro ang kanyang paper crane. Biglang nakaramdam ng hindi komportable si Jihon sa kanyang dibdib. Kitang-kita niya ang sitwasyon ng ate niya. Ngunit nang pumunta si Jihon sa kung saan naglalaro ang kanyang kapatid, hindi niya ito nakita. Tanging ang paper crane lang ang naiwan sa lupa. Alam na alam ni Jihon na may nangyaring masama sa kanyang kapatid. Ngunit kahit na nag-organisa ang pulisya ng malawakang paghahanap, wala silang makitang anumang mga pahiwatig tungkol sa kanyang kapatid na babae. Sa oras na ito, ang ina ni Jihon ay labis na nanlulumo. Sinubukan ng kanyang ama na aliwin ang kanyang ina. Samantala si Jihon naman ay nakaupo sa gilid ng kalsada ng hihinayang. Nang maglakad ang kanyang ama sa kanyang tabi, isang kaina-hinalang lalaki ang lumiko sa eskinita. Sinabi ni Jihon sa kanyang ama na takot ang kanyang kapatid sa ngayon. Agad namang inaliw ng kanyang ama si Jihon na huwag mag-alala dahil alam niyang labis itong nagdurusa sa kanyang puso. Kahit papaano ang kapatid niya makikita iyon sa katawan niya. Biglang sumakit na naman ang dibdib niya. Malinaw niyang naramdaman na pinatay ang kanyang kapatid. Pagkatapos nagsimulang umiyak si Jihon. Ngunit naisip ng kanyang ama na natatakot ang kanyang kapatid na babae. Nangangahulugan ito na siya ay buhay pa. Mabilis siyang niyakap ng ama ni Jihon para ay comfort ito. Makalipas ang 18 taon, naging sikat na chef si Jihon. Habang maingat siyang nagluluto ng masasarap na pagkain, nag-react naman ang sixth sense niya para sa kapatid. Muli sunod-sunod na kakaibang emosyon ang muling lumitaw. Dahil dito ay naghinala si Jihon na buhay pa ang kanyang kapatid. Ngunit sinabi ng dahilan kay Jihon na imposible. Biglang nakaramdam ng kirot sa dibdib si Jihon. Isang batang babae na nakasuot ng Christmas costume ang tumakbo. Biglang nagkaroon ng hindi maipaliwanag na koneksyon ang dalawa. Kakaiba ang naramdaman ni Jihon dahil ang babaeng ito ay may kakayahan na makipag-usap sa kanya sa telepathically. Inimbitahan si Jihon sa isang culinary exhibition. Dito naramdaman niyang gumagana ng husto ang kanyang sixth sense. Bagamat hindi malinaw ang imahe sa isip ni Jihon, bigla itong nakaramdam ng sama ng loob at pagkairita. Wala siyang pakialam kung tapos na ang palabas o hindi. Tumalikod siya at umalis sa culinary exhibition. Pagkatapos noon, kinuha ni Jihon ang alak at pagkain na dinala sa rooftop. Dito hindi sinasadyang nakilala niya ang babaeng nakilala niya noong umaga. Siya rin ang taong nagkaroon ng emosyonal na koneksyon sa kanya. Ang babaeng ito ay isang waitress sa restaurant. Ang pangalan niya ay Jo-hyun. Si Jihon ang chef sa restaurant. Pagkaupo ni Jihon sa tabi ni Jo-hyun, sabay silang napabuntong hininga. Nagkatinginan pa sila at napabuntong hininga. Gayunpaman, nang gustong tikman ni Jihon ang pagkain, si Jo-hyun na nakaupo sa tabi niya ay tumitig sa kanya. Dahil hindi pa nakatikim ng ganitong klase ng high-class food ang isang waitress na tulad niya, agad niyang kinuha ang plato at ibinigay sa kanya. Gayunpaman, magalang na sinabi ni Jo-hyun na susubukan lang niya ng kaunti. Pero dahil sa sobrang sarap ng pagkain, aksidenteng naubos ni Jo-hyun ang lahat ng plato ng pagkain ni Jihon.
Uminom din siya ng kalahati ng bote ng alak. Tumingin si Jihoon kay Johyun at hindi niya alam kung girlfriend niya ba ang babaeng ito o hindi. Napagtanto din ni Johyun na hindi normal ang lalaking ito. Nang tatayo na sana si Johyun at aalis, tinawag siya pabalik ni Jihoon. Gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Sa hindi inaasahan, si Johyun ay narcissistic at walang kamalay-malay na hinaplos ang kanyang buhok. Inabot niya ito at hiniling na ibigay sa kanya ang telepono. Naisip niyang gusto nitong hingin ang numero ng telepono nito para makontak niya ito. Pero agad naman niya itong tinanggihan. Ito ang nagpahiya sa kanya. Tinanong ni Jihoon kung saang lugar nakatira si Johyun noong maliit pa siya. Tinanong din niya kung ilang taon na siya ngayong taon. Gusto pa niyang makipaglaro sa kanya ng rock paper gunting. Dahil gusto niyang subukan ang telepathy, nakaramdam ng pagkalito si Johyun dahil unang beses pa lang silang magkita at si Jihoon ay nagtatanong ng mga ganoong personal na katanungan. Ngunit nang papaalis na si Johyun sa trabaho, natuklasan niya ang pagkain na inihanda ni Jihoon para sa kanya. Bilang karagdagan, mayroong isang silk scarf na ginamit ng iba. Sa hindi inaasahan, habang papaalis sa trabaho, nakilala ni Johyun si Jihoon. Pagkatapos ay ibinalik nito sa kanya ang bag ng pagkain. Sinabi rin ni Johyun na ilang beses lang daw siya nakausap at tumawa kay Jihoon, hindi sa binibigyan niya ito ng pagkakataon. Upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan ni Johyun, sinabi ni Jihoon na ito ay hindi isang mamahaling regalo ngunit isang pagkain lamang na makakain. Sabi ni Jihoon sabay kuha ng silk scarf sa bulsa. Pero naisip nitong pervert si Johyun kaya agad itong umalis. Pero pagkaalis ni Johyun ay may nakilala siyang mas pervert. Sa kapitbahay pala ni Johyun nakatira ang lalaki. Ngunit hindi niya kilala si Namdo. Halata namang natakot si Johyun. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi na konsensya si Namdo pero sobrang excited siya. Kinabukasan, palihim na binigyan pa ni Namdo ng regalo si Johyun. Nang buksan niya ang kahon ng regalo, naghinala siya na ang red along ito ay ipinadala ni Jihoon. Dahil ang silk scarf kahapon ay hindi komportable kay Johyun. Pero noong gabing iyon nakatanggap din siya ng magandang hair clip. Ito ay lubos na nagwasak kay Johyun. Sa mga sumunod na araw, nakatanggap si Johyun ng maraming iba't ibang regalo. Gayunpaman, nang tingnan niya ang mga komento online, kahit ang kanyang mga kaibigan sa online ay nagsabi na si Chef Jihoon ay parehong umiiyak at tumatawa ngayon. May mga nag-comment pa na para siyang baliw. Natakot din si Johyun kaya itinapon niya sa basurahan ang lahat ng regalo. Ayaw na niyang magkaroon ng anumang bagay sa ganitong uri ng tao. Dahil sa mga komento, bumagsak din ang imahe ni Jihoon sa kumpanya. Kaya pumayag siyang magsimula ng negosyo kasama ang kanyang mga kasamahan. Sa hindi inaasahan, kinabukasan nang pumunta si Jihoon sa kapitbahayan kung saan siya nakatira noong bata pa, hindi niya inaasahang nakilala si Johyun. Nagkataon doon din siya nakatira. Pero naisip ni Johyun na stalker si Jihoon. Nagbanta pa siyang tatawag ng pulis. Sinabi pa ni Johyun sa iba na si Jihoon ay isang pervert na laging nakasunod sa kanya. Si Jihoon ay hindi pa nagsisimula sa kanyang karera ngunit mayroon na siyang masamang reputasyon. Kinabukasan, nang aalis na si Johyun sa trabaho, dumating ang kanyang mga katrabaho para magtanong tungkol sa kanyang recent love life. Sinagot naman agad ni Johyun na wala siyang mga romantic partners. Ngunit nang pumunta si Johyun sa circle ng kanyang mga kaibigan sa social media, nakita niya ang lahat ng mga larawang lihim niyang kinuha sa kanyang sarili. Dahil dito nagkamali ang kanyang mga katrabaho sa pag-iisip na may relasyon si Johyun. Si Namdo pala ang nag-post ng mga larawang iyon. Palihim niyang minamahal si Johyun. Hanggang sa tinanong ni Johyun si Namdo tungkol sa mga chismis ng relasyon nila online, biglang nagbago ang ekspresyon nito. Dahil alam ni Namdo na hindi siya gusto ni Johyun. Ngunit nang banggitin niya ang mga regalo, matiig ang tinanong siya nito kung hindi niya gusto ang mga red along iyon. Bakit palagi niyang itinatapon ang mga ito? Malinaw na nasa napakakomplikadong mood si Johyun. Pero hinawakan din niya ang katawan niya. Akala niya palagi itong may nararamdaman para sa kanya. Dahil palagi itong nakangiti sa kanya. Kahit kumain silang dalawa, sobrang saya nila. Gayunpaman, sinabi ni Johyun na ito ay dahil lamang sa kumain siya kasama ang kanyang mga kasamahan. Dahil gusto niya ang masikip na kapaligiran. Napakasaya niya. At pagkalabas nilang dalawa sa trabaho, nagkataon lang na nagkita sila kaya sumama sila. Nang marinig ni Namdo ang mga salitang iyon, diretso niyang hinawakan ang kamay ni Johyun at sinabing huwag na siyang tretuhin ng ganoon.
Kinabukasan umuwing mag-isa si Jo-hyun. Ngunit naghihintay si Nam-do sa kanya sa dulo ng eskinita. Hinabol pa siya nito, hanggang sa binuksan niya ang pinto at nagmamadaling pumasok sa bahay. Walang pakundangang ipinasok niya ang kanyang braso sa loob. Samantala nanonood ng TV ang nanay ni Jo-hyun. Kaya wala siyang narinig na paggalaw sa ibaba. Nang sisiga na sana si Jo-hyun ay tinakpan ni Nam-do ang bibig niya. Sa sandaling ito nakaramdam si Jihan ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Galit na sinakal ni Nam-do si Jo-hyun. Sa hindi inaasahang pagkakataon gumamit siya ng sobrang lakas. Kaya nahimatay siya on the spot. Ngunit nang magising si Jo-hyun nakita niya ang sahig na puno ng dugo at ang katawan ni Nam-do. Kasabay nito unti-unting hamupa ang sakit ni Jihan. Kaya alam niya na ang ibang tao ay wala sa panganib. Sa oras na ito wala nang pakialam si Jo-hyun sa takot sa kanyang puso at determinado siyang pumunta sa istasyon ng pulisya. Pero weekend ngayon. Kaya sobrang siksikan sa police station. Hindi man lang pinansin ng pulis si Jo-hyun na nakaupo sa tabi niya. Kaya kinailangan ni Jo-hyun na umalis sa istasyon ng pulis. Gayunpaman pagdating niya sa bahay naghihintay sa pintuan ang kanyang ina at lola. Sinabi ni Jo-hyun sa kanyang ina na siya ay kumilos bilang pagtatanggol sa sarili. Nang marinig ito ng nanay ni Jo-hyun pinalakas niya ang loob ni Jo-hyun. Ang lahat ay aayusin sa paraang gusto ng ina ni Jo-hyun. Pagkatapos kumuha ng kumot ang nanay ni Jo-hyun at tinakpan ang bangkay. Binalot ng ina at lola ni Jo-hyun ang katawan ng lalaki. Pagkatapos ay inilagay nila ang katawan sa refrigerator at isinara ang pinto. Kaya lang matagumpay na nalinis ng dalawa ang pinangyarihan ng krimen. Sabi ng nanay ni Jo-hyun magdadrive daw siya. Sinabihan niya ang lola ni Jo-hyun na maghintay sa tindahan. Gayunpaman nang inakala nilang perpekto na ang lahat itinulak ang refrigerator sa tindahan sa kabilang kalye. Nasaksihan ito ni Jo-hyun ngunit wala siyang magawa. Ngayon lang pala naghahanda na si Ji-hoon mula sa tindahan sa kabilang kalye para umuwi. Nang bigla niyang madiskubre ang kanyang refrigerator sa kalye naisip ni Min Jae na ang naghatid ng refrigerator ay naiwan dito ang refrigerator. Kaya dinala nila ni Ji-hoon ang refrigerator sa bahay. Sa oras na ito napagtanto din ni Ji-hoon na nakatayo si Jo-hyun sa pintuan. Kaya nagpa siya siyang lumabas. Tinanong ni Ji-hoon si Jo-hyun kung pumunta siya dito ng gabing-gabi na. Gayunpaman sinagot ni Jo-hyun na dumaan lang siya. Gusto niyang kumustahin ang mga kapitbahay ngunit nadama ni Min Jae na hindi ito makatwiran. 2M na at kumumusta si Jo-hyun. Naramdaman nilang dalawa na kakaiba siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon biglang bumukas ang pinto ng refrigerator. Akmang tatalikod na si Ji-hoon hinayla siya pabalik ni Jo-hyun. Tinanong niya kung ano ang gusto niyang kainin ngayong gabi. Then she realized na nagtatanong pala siya. Naramdaman ni Ji-hoon na walang katuturan si Jo-hyun at hindi maganda ang mukha at pinagpapawisan siya ng husto. Hindi niya maintindihan kung ano ang gusto nitong gawin. Sa hindi inaasahang pagkakataon mas lalong bumukas ang pinto ng refrigerator. Nang malapit na itong malaman ni Ji-hoon malakas siyang itinulak ni Jo-hyun sa refrigerator. Binuksan niya ang pinto ng refrigerator at isinara iyon. Walang paraan para makagalaw si Ji-hoon. Pagkatapos ay gumawa ng malaking hakbang si Jo-hyun. Naguguluhang tanong ni Ji-hoon sa dalaga kung ano ang kanyang ginagawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon sinabi ni Jo-hyun na gusto niya si Ji-hoon. Pag-uwi ni Jo-hyun sinisi siya ng kanyang ina dahil hindi niya natapos ang kanyang trabaho. Tinanong ng nanay ni John kung bakit hindi niya bitbit ang refrigerator sa likod niya at tumakbo palayo. Pakiramdam niya ay hindi dapat mag-iwan ng bangkay ang kanyang ina sa refrigerator ng iba. Sa wakas ay nagsimulang magtalo ang dalawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon hindi makaupo ang lola ni Jo-hyun. Inilagay niya ang rolling pin sa ibabaw ng tuwalya at binalot ito. Pagkatapos ay naglakad na siya palabas ng bahay. Kahit anong pilit na kumapit ni Jo-hyun at ng kanyang ina naiwan pa rin sila sa kanya. Sa isang iglap umalangaw-ngaw ang tunog ng mga aso na tumatahol. Ang malakas na ingay ang gumising sa lahat ng kapitbahay sa paligid. May dumaan na delivery man. Agad namang tumakbo ang tatlo. Bahagya silang nakarating sa pinto ngunit natakot sila sa paparating na sasakyan ng pulis. Ganun na lang naghagulgol silang tatlo magdamag na walang tulog. Kinaumagahan umuwi si Jo-hyun at itinaas ang kanyang damit para tingnan ang sugat. Dulot ito nang magpumigla si Jo-hyun kay Nam-do. Napakulot si Jo-hyun sa kama. Napaiyak siya sa tensyon. Kasabay nito ay natutulog pa rin si Ji-hoon.
Pero dahil sa biglaang pag-iyak nagising siya. Kinaumagahan nagsimulang mag-install ng mga surveillance camera ang mga tao sa kapitbahayan. Sinabi ng punong kapitbahayan na ito ay para sa kaligtasan ng lahat sa kapitbahayan. Ang kamera na ito ay may 360 degree na pag-ikot. Wala itong blind spot at napaka-high definition. Labis na nataranta ang 3 miyembro ng pamilya ni Jo-hyun matapos itong marinig. Pagdating ni Ji-hyun sa tindahan ay agad niyang sinabi na tiyak na aalamin niya kung sino ang nakabasag ng salamin sa bahay nila. Ipinaalam ni Min Jae si Ji-hyun na may darating at papalitan ang basag na salamin sa hindi inaasahang pagkakataon. Tumayo si Jo-hyun sa harap ng pinto ng tindahan seryosong nag-eehersisyo. Paminsan-minsan ay tumitingin siya sa tindahan dahil natatakot siyang mabuksan ni Ji-hyun ang refrigerator. Nang mabalitaan niyang pupunta siya sa palengke para bumili ng gulay, dali-dali siyang tumakbo pabalik upang ipaalam sa kanyang ina. Pagkatapos noon sumunod ang nanay at lola ni Jo-hyun kay Ji-hyun. Pagkatapos nito inimbitahan nilang dalawa sina Ji-hyun at Min Jae para maghapunan. Obviously may mga plano ang nanay at lola ni Jo-hyun. Sa hapagkainan may hawak na bote ng rice wine ang nanay ni Jo-hyun at pilit na ibinuhos ito para kay Ji-hyun. Gusto niyang gamitin ang alak na ito para malasing siya. Sa ganoong paraan may uuwi nila ang refrigerator. Sa hindi inaasahang pagkakataon nakarating na ang mga pulis sa tindahan bago pa man magsimula ang plano. Nandito sila para kumain. Nakapagtataka na kilala ng babaeng pulis si Jo-hyun sa unang tingin. Nang gabing iyon dahil sa sobrang abala ng babaeng pulis wala siyang oras na makipag-usap kay Jo-hyun. Tinanong pa ng policewoman si Jo-hyun kung ano ang nangyari. Sa oras na ito labis na nag-aalala si Jo-hyun. Nakita ni Ji-hyun ang lahat ng ito. Matapos mag-isip sandali gumawa ng dahilan si Jo-hyun na may appointment siya sa iba. Sa hindi inaasahang pagkakataon sinabi ni Ji-hyun di ba may appointment na si Jo-hyun sa kanya. Siya ang unang gumawa ng appointment. Nang makita ni Ji-hyun ang sugat sa kamay ni Jo-hyun mas nag-alala siya kaysa sa iba. Kahit maliit na sugat lang sa balat ang sinabi ni Jo-hyun pinilit pa rin ni Ji-hyun na dalhin siya sa doktor. Nang makita niyang ligtas at maayos si Jo-hyun nakahinga siya ng maluwag. Sa pagbabalik tinanong ni Jo-hyun si Ji-hyun. Ano ang gagawin niya kung inatake siya ng iba? Sinagot ni Ji-hyun nang hindi iniisip na kapag nangyari ito sa kanyang kapatid papatayin niya ang may gawa. Lumabas na matapos mawala ang kapatid ni Ji-hyun hindi na nakayanan ng kanyang ina ang pagkabigla. Ngayon nabaliw na ang kanyang ina. Kung ikukumpara sa sakit sa puso ng kanyang ina hindi bababa sa kanyang paghihirap at pagsisi sa sarili. Laging nagkukulong sa kwarto niya. Minsan ay nai-imagine pa niya na nasa tabi niya ang ate niya. Kinabukasan nagplano si Jo-hyun na pumunta sa istasyon ng pulisya para magtapat. Hindi lang makakasakit sa kanyang pamilya ang sikreto sa refrigerator biglang nakatanggap ng tawag si Jo-hyun mula sa express delivery service. Nang matanggap niya ang pakete labis siyang nagulat. Natuklasan ni Jo-hyun na puno ito ng mga regalo na ibinigay sa kanya ni Nam-do noon. Ngunit malinaw na itinapon niya ang mga ito noon. Bakit may nag-iimpake ng mga ito at ibabalik sa kanya? Sabay baba ng boarding house sa tabi ng neighborhood maraming tao ang nakatayo sa paligid. Nang malaman ni Jo-hyun na naaksidente ang kwartong may puting bintana at kurtina sa ika-4 na palapag bigla niyang naalala ang sinabi ni Nam-do. Nakatira siya sa boarding house na may puting kurtina sa ika-4 na palapag. Nag-aalalang naglakad si Jo-hyun sa ibaba ng gusali. Pagkatapos agad na ibinaba ng forensic examiner ang isang bangkay mula sa itaas. Nang madala ang katawan kay Jo-hyun itinulak siya ng mga taong nakapaligid sa kanya palabas. Naging sanhi ito ng pagdiin ni Jo-hyun sa braso ng patay. Sa sandaling iyon nakaramdam siya ng matinding takot. Kasabay nito naramdaman din ni Ji-hyun ang emosyon ni Jo-hyun. Naalala niya ang sugat nito sa braso. Nag-aalala siyang lumabas ng bahay para hanapin siya. Nang magkita ang dalawa agad na sumugod si Ji-hyun sa harapan ni Jo-hyun at tinanong siya kung may nangyari. Alam na alam ni Jo-hyun na nakatakas siya sa isang mapanganib na sitwasyon. Lumabas na nang pasukin ng mga pulis ang bahay ni Nam-do na diskubre nila ang isang naaagnas na katawan ng babae. Nang umuwi si Jo-hyun ng gabing iyon natuklasan niya na may mali sa bahay. Gusto pala ng nanay ni Jo-hyun na sisihin si Jo-hyun. Kaya sinamantala niya ang oras na wala si Jo-hyun sa bahay para magsulat ng liham. Sa loob nito sinabi niya na susuko siya. Pinaalalahanan siya ng ina ni Jo-hyun na alaga ang mabuti ang kanyang lola.
Nang malaman ito ni Jo-hyun ay agad siyang tumakbo sa police station. Nang makaalis silang tatlo sa istasyon agad na tinanong ng nanay ni Jo-hyun kung bakit sumuko ang lola ni Jo-hyun. Tinanong din ni Jo-hyun kung bakit nagpasya ang kanyang ina na isuko ang sarili. Alam ng nanay ni Jo-hyun na ang bangkay sa refrigerator ay mahahanap din sa lalong madaling panahon. Makulong man siya hindi niya sisirain ang buhay ni Jo-hyun. Nang marinig ni Jo-hyun ang sinabi ng kanyang ina ay napaluha siya. Sinabi ni Jo-hyun na walang sino man ang papayagang sisihin siya sa hinaharap. Kahit na ang bangkay ay nagparamdam sa kanya ng labis na kalungkutan gayunpaman kung si Jo-hyun ay makakabalik sa araw na iyon gagawin pa rin niya ang kanyang makakaya upang makahanap ng isang paraan upang mabuhay. Sa sandaling ito mahigpit na niyakap ng tatlo ang isa't isa. Upang magkaroon ng praktikal at epektibong paraan nagpasya si Jo-hyun na kumuha muna ng password sa tindahan sa kabilang kalye. Kinabukasan nang makita ni Jo-hyun si Ji-hyun na gumagalaw ng mga bagay nagkusa siyang tumulong. Gayunpaman naramdaman ni Ji-hyun na walang magandang intensyon si Jo-hyun kaya hindi siya nang ahas na tulungan siya. Sure enough nang pumasok si Jo-hyun sa tindahan inihayag niya agad ang kanyang layunin. Tinanong ni Jo-hyun kay Min-jae ang numero ng telepono ni Ji-hyun. Tinanong pa niya ang petsa ng kanyang kapanganakan. Sinabihan agad ni Ji-hyun si Min-jae na huwag ipaalam kay Jo-hyun ang impormasyon. Naramdaman din niyang napakahinala ni Jo-hyun. Kung talagang gustong malaman ni Jo-hyun ang impormasyon kailangan niyang maglaro ng rock paper gunting kay Ji-hyun. Dahil ito ay isang laro na nagpakita ng koneksyon sa pagitan ng kapatid na lalaki at kapatid na babae. Ngayon iisa ang laro nilang dalawa. Naglaro sila ng kalahating oras ngunit hindi pa rin nila matukoy kung sino ang nanalo o natalo. Dahil dito lalo pang nakatitiyak si Ji-hyun na ang taong makakakonekta sa kanya ay si Jo-hyun. Sa kalagitnaan ng gabi agad na tumakbo si Jo-hyun sa tindahan sa kabilang kalye at ipinasok ang kaarawan ni Ji-hyun sa password. Sa hindi inaasahang pagkakataon nagawang buksan ni Jo-hyun ang pinto. Dumiretso agad siya sa ref. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto ng refrigerator. Ngunit habang ginagawa iyon ni Jo-hyun nakita ni Ji-hyun ang buong eksena sa kanyang harapan. Ngunit ang kakaiba ay nawala ang katawan sa refrigerator. Tinanong ni Ji-hyun si Jo-hyun kung ano ang hinahanap niya. Nagulat siya at sumagot na nang dumaan siya ay nakita niyang nakabukas ang pinto ng tindahan. Kaya pumasok na siya. Pagkatapos magsalita ni Jo-hyun aalis na sana siya. Pero pinigilan siya ni Ji-hyun. Dahil alam niyang nagsisinungaling siya may tinatago pa siya. Kinabukasan sinabi ni Jo-hyun sa kanyang ina ang tungkol sa pagkawala ng katawan. Gayunpaman sinisi siya ng kanyang ina na kumilos sa kanyang sarili. Maaari pa rin siyang umupo at kumain kapag naging ganito ang mga pangyayari. Galit na galit ang lola ni Jo-hyun nang makita ang eksenang ito. Dahil hindi pa rin alam ng buong pamilya kung paano magkaisa. Si Jo-hyun at ang kanyang ina ay nagsisi sa isa't isa. Makalipas ang ilang araw ang buong pamilya ni Jo-hyun ay natakot sa refrigerator. Sa tuwing sinusubukan nilang buksan ang pinto ng refrigerator hindi nila namamalayan ang bangkay sa loob. Sa makatuwid ang tatlo sa kanila ay palaging nabubuhay sa isang tense na kapaligiran. Kahit na tumunog ang doorbell ng express delivery service sa sobrang takot ay hindi na sila naglakas loob na huminga ng malakas. Kahit na ang ina ni Jo-hyun ay kinailangan gayunpaman mas maraming tao ang natatakot sa isang bagay lalo itong nangyayari. Nang makita ni Jo-hyun ang sasakyan ng pulis dali-dali siyang naghanap ng mapagtataguan. Sa hindi inaasahang pagkakataon huminto ang sasakyan ng pulis sa gilid ng kalsada pagkaraan lamang ng ilang metro. Sa pamamagitan ng rearview mirror natuklasan din ng babaeng pulis na nagtatago si Jo-hyun. Sinabi ng policewoman na gustong umamin ng pamilya ni Jo-hyun pagdating nila sa police station. Pero sa huli pumunta lang daw sila sa police station para bumisita. Sinabihan ng policewoman ang kanyang mga kasamahan na bigyang pansin. Gayunpaman hindi iyon naisip ng pulis na si Kang-ho. Akala niya ay may Alzheimer's disease lang ang lola ni Jo-hyun. Hanggang sa nakilala ni Kang-ho si Jo-hyun sa kalye sinabi sa kanya ng kanyang intuition na palaging iniiwasan siya ni Jo-hyun. Pagkatapos tumalikod si Kang-ho at gustong pigilin si Jo-hyun. Sa oras na ito binuksan ni Ji-han ang pinto ng refrigerator at isang bangkay na nakabalot sa isang bag ng tela ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Pero biglang pumasok si Min-jae. Natakot si Ji-han kaya agad niyang sinara ang pinto ng refrigerator. Sinisi ni Ji-han si Min-jae na hindi kumatok.
Ngunit nang muling buksan ni Jihan ang pinto ng refrigerator, wala itong laman. Imagination lang pala ni Jihan ang lahat. Ngunit naghinala pa rin si Jihan na si Min-jae ang nagtapon ng bangkay sa loob. Kaya niyakap ni Jihan ang ulo ni Min-jae at tinanong kung ano ang nangyari. Halata namang may tinatago talaga si Min-jae kay Jihan. Si Min-jae pala ay palihim na hinugot ang buhok ni na Jihan at Jo-hyun. Pagkatapos ay dinala ni Min-jae ang parehong mga sample ng buhok sa ospital para sa isang DNA test. Gustong tingnan ni Min-jae kung magkapatid ang dalawa. Gayunpaman hindi alam ni Jihan ang tungkol dito. Sinabi lang din ni Min-jae na sasabihin niya kay Jihan ang totoo. Ngunit hindi ito naintindihan ni Jihan bilang sikreto sa refrigerator. Nagugat ang lahat ng ito sa sinabi ni Jo-hyun kay Jihan. Dahil hindi niya kayang isipin na pumatay ng tao sa wakas ay nagpasya siyang sabihin ang totoo. Ngunit agad na nakaramdam ng panghihinayang si Jo-hyun. Ipinaliwanag niya na nagbibiro lang siya. Gayunpaman talagang naniniwala siya na pinatay niya ang isang tao. Sinabi niya na nakapasok siya sa tindahan sa kalagitnaan ng gabi. Ang kanyang 3 miyembro ng pamilya ay palaging nakatayo sa harap ng pinto na nakasilip. Bukod dito gabi-gabi ay nararamdaman ni Jihan ang sakit ni Jo-hyun. Mahirap para sa kanya na paniwalaan na wala talaga siyang pinatay. Kasabay nito gusto ng nanay at lola ni Jo-hyun na mapawi ang stress. Kaya pumunta silang dalawa sa plaza para sumayaw. Nakinig sila sa himig at umindayog sa musika. Lubusan silang nahuhulog dito. Mabilis na nakalimutan ng dalawa ang sikreto sa ref. Nakatuon lang sila sa pagsasayaw ngayong gabi sa plaza. Ngunit pinuntahan ng lead dancer ang ina ni Jo-hyun at sinabing may hihilingin siyang tulong sa ina ni Jo-hyun na tulungan siyang pumatay ng tao. Nang gabing iyon tumakbo palabas si Mi-suk sa kalsada habang umiiyak. Sa oras na iyon itinatapon ng ina at lola ni Jo-hyun ang katawan ni Namdo. Malinaw na nakita ni Mi-suk ang eksenang ito. Pagkatapos nito sinabi ni Mi-suk sa ina at lola ni Jo-hyun ang tungkol sa mga pambubugbog na natanggap niya sa bahay. Gayunpaman sa pagsunod sa payo ng ina ni Jo-hyun maraming beses na naisip ni Mi-suk na tumakas. Ngunit makakasakit iyon sa kanyang pamilya at mga anak. Umaasa na lang si Mi-suk sa awa ng asawa. Pagkaalis ni Mi-suk ay lalong nakaramdam ng sama ng loob ang nanay ni Jo-hyun. Lalong pinag-isipan niya iyon dahil ginamit ni Mi-suk si Jo-hyun para takutin silang dalawa. Ito ay malinaw na personal na negosyo ni Mi-suk. Bakit kailangan niyang takutin ang nanay at lola ni Jo-hyun? Agad namang pinayuhan ng lola ni Jo-hyun ang nanay ni Jo-hyun na pasensyahan. Pero sabi ng nanay ni Jo-hyun ay hindi niya ito matiis. Kinuha agad ng lola ni Jo-hyun ang rolling pin at lumabas. Desidido ang lola ni Jo-hyun na hanapin si Mi-suk na makakausap. Nakita rin ni Jo-hyun ang eksenang ito. Bago pa niya maipaliwanag si Jihan tumakbo na siya palabas. Pagkatapos kumuha ng pala si Jo-hyun at hinabol ang kanyang ina at lola. Nang tumakbo silang tatlo sa intersection ay bigla nilang nadiskubre sa gilid ng kalsada ang isang walang malay na lalaki. Kaya agad silang tumakbo para tingnan kung patay na siya. Biglang may tumigil na sasakyan ng pulis sa harap nilang tatlo. Balak ng ina ni Jo-hyun na magpaliwanag sa pulis ngunit ang martilyo sa kanyang kamay ay nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Dinala ang tatlo sa himpilan ng pulisya. Sa sandaling iyon nakita ng kasamahan ni Jo-hyun ang eksenang ito. Sa himpilan ng pulisya nahihirapan pa ang ina ni Jo-hyun na ipaliwanag sa mga pulis na nang dumaan ang tatlo ay nakahiga na ang lalaki. Wala siyang kinalaman sa kanila. Itinuro ng babaeng pulis ang martilyo sa mesa at hindi niya maintindihan kung bakit sinabi nilang may dalang martilyo sa kalagitnaan ng gabi. Sa oras na ito sumugod din sina Jihan at Min-jae sa eksena. Pagkatapos ay isiniwalat ng isang pulis ang mga katangian ng mamamatay tao. Matangkad ang taong ito nakasuot ng itim na coat at baseball cap. Parang may naalala si Jihan. Napatingin siya sa katabi niyang pulis. Noong gabing iyon pagkatapos makipag-away ni Kang-ho sa isang lasing na lalaki na bangga niya si Jihan. May bahid pa rin ng dugo ang mga kamay ni Kang-ho. Ngunit hindi inilantad ni Jihan si Kang-ho. Pagtalikod ng tatlong Jo-hyun para umuwi may nakita silang kakaibang babae. Si Jo-hyun ay isang malas na tao. Nahirapan siyang maghanap ng boyfriend pero lihim siyang niloko ng kanyang boyfriend. Kahit nasa boss si Jo-hyun hinaharas siya ng mga bastos na lalaki. Kahit na nakaalis na si Jo-hyun sa trabaho inabala siya ng kanyang amo. Laging hinala ni Jihan na si Jo-hyun ang nawawala niyang kapatid.
Palihim na kinuha ni Min Jae ang kanilang mga sample ng buhok para sa isang DNA test. Ngayon lumabas ang resulta ng pagsusulit. Ang dalawa ay hindi biological na magkapatid. Nang hilingin ni Min Jae si Jihan na ipagtimpla siya ng kape, labis siyang nagalit. Hindi matanggap ni Jihan ang katotohanang hindi sila magkapatid ni Jo-hyun. Dahil alam ni Jihan na kung tama ang resulta ng pagsusulit, ibig sabihin ay wala na ang kanyang kapatid na babae. Pati ang pag-asa ng kanyang ate ay wala na. Simula noon naging malamig si Jihan kay Jo-hyun. Nang magdala siya ng pagkain upang pagsaluhan sa kanya, mariin niyang tinanggihan ang kanyang kabaitan. Pakiramdam niya ay kakaiba siya. Tinanong niya ito ng diretso kung may nagawa ba siyang mali. Agad niyang sinabi sa kanya na wala siyang pakialam sa kanya noon. Dati-rati ganoon lang ang pakikitungo ni Jihan kay Jo-hyun dahil sa pakikiramay. Hindi na rin daw siya muling dadamay sa kanya. Pagka-uwi ni Jo-hyun, naalala niya agad ang mga larawan ng kanyang pagkabata. Nang si Jo-hyun at ang kanyang kaibigan ay binubuli ng mga lalaki, isang mainit na batang lalaki ang tumakbo. Tinulak niya pababa ang bad boy na iyon. Sa sandaling iyon nahulog ang loob ni Jo-hyun sa kanya. Gayunpaman, ang hindi alam ni Jo-hyun ay ang babaeng binubuli sa kanya noon ay ang nakababatang kapatid ni Jihan. Ang lalaking tumakbo ay si Jihan. Hindi maintindihan ni Jo-hyun kung bakit ganoon ang pakikitungo ni Jihan sa kanya. Sabay lakad din ni Jihan sa sala. Pagkatapos sabay na tumakbo palabas ng kalsada ang dalawa. Pareho daw silang may sasabihin sa isa't isa. Ang gustong marinig ni Jo-hyun ay isang paghingi ng tawad mula kay Jihan. Hindi niya inaasahan na sasabihin niya, "I think he's still alive." Hindi naintindihan ni Jo-hyun ang sinabi niya. Nag-ensayo siya ng martial arts araw-araw para protektahan ang sarili. Ngunit hindi niya inaasahan na ang unang pagkakataon na ipinakita niya ang mga kasanayang iyon ay kay Jihan. Nang makita ni Jo-hyun ang mabilis na pagtakbo ng sasakyan patungo kay Jihan, mabilis niya itong pina-atras. Mabilis niyang ipinaliwanag na natatakot siyang mabangga siya ng sasakyan. Kaya ginawa niya iyon. Hindi ko maiwasang humanga sa kanyang pinabuting pisikal na lakas kamakailan. Ngunit hindi inaasahan ni Jo-hyun na gagamit siya ng ganoong puwersa. Nakonsensya siya at inabot niya ito para tulungan siya. Pero nang hawakan nito ang kamay niya, parang naramdaman niyang may mali sa pagitan nila. Biglang may dumaan na sasakyan ng pulis. Mabilis na tinakpan ni Jo-hyun ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Si Jihan na nakatayo sa tabi niya ay parang may naintindihan. Sinabi niya sa kanya na kung talagang buhay ang katawan sa refrigerator, pagkatapos ay kapag nakita niya ang mga pulis hindi na siya matatakot. Si Jo-hyun ay hindi na mamamatay tao. Dahil pala sa insidente sa refrigerator, gabi-gabi na naginip si Jo-hyun na bumalik si Nam-do para hanapin siya para mag-higanti. Kahit na nakita siya ni Jo-hyun na nakasakay sa bisikleta, pakiramdam niya ay nasa panganib ang kanyang buhay. Nagkaroon pa siya ng madalas na guni-guni. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Jo-hyun ay matagal na siyang pinapansin ng kapatid ni Nam-do. Noong gabing iyon tinawagan ni Yoon-jung ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki si Nam-do. Tapos may narinig siyang umiiyak. Nang maputol ang tawag, nakita din ni Yoon-jung ang litrato ni Jo-hyun sa tablet ng kanyang nakababatang kapatid. Sa oras na ito, pakiramdam niya ay hindi normal ang relasyon ng dalawa. Kaya nagpasya siyang lapitan si Jo-hyun. Nagtrabaho si Yoon-jung sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Jo-hyun. Nagkunwari pa si Yoon-jung na niyaya si Jo-hyun sa hapunan. Ang layunin ni Yoon-jung ay lumikha ng magandang relasyon kay Jo-hyun. Gustong malaman ni Yoon-jung kung nasaan ang nawawala niyang kapatid. Pagkatapos ay sinamantala ni Yoon-jung ang pagkakataon na tanungin si Jo-hyun kung may nobyo siya. At the same time, gusto rin daw niyang makilala ang boyfriend ni Jo-hyun. Para kay Yoon-jung, ang kapatid niya ang pinakagwapong lalaki sa mundo. Inaasahan din niya na sasabihin ni Jo-hyun ang pangalan ni Nam-do. Gayunpaman, sinabi ni Jo-hyun kay Yoon-jung na wala siyang paraan para makita siya ni Yoon-jung. Nagtataka siya kung bakit hindi at kung ano ang dahilan. Dahil nawawala si Nam-do. Gabi-gabi umiiyak ang ate niya. Nang umaga na sinabi ni Yoon-jung sa kanyang sarili sa salamin na kung nasa tabi siya ni Jo-hyun at hindi pa rin lilito ang kanyang kapatid, sasakal at papatayin niya si Jo-hyun. Tila si Yoon-jung ay nagpaplano ng isang masamang paghihiganti. Pinunasan ng lalaki ang dugo sa mukha niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ito ng batang nakatayo sa labas ng pinto. Pagkatapos ay isinulat niya ang lahat ng nakita niya at ibinalik ang papel kay Jihan. Mabilis na nahanap ng pulis ang lalaki.
Tinitigan ni Jihan ang lalaki na akmang huhulihin. Lihim na ipinangako ni Jihan sa kanyang puso na tiyak na ipaghihiganti niya ang kanyang kapatid. Malinaw na si Jihan ang nagsumbong sa kanya. Dinala ang lalaki sa himpilan ng pulisya. Nang tanungin siya ng mga pulis, hindi siya umimik. Parang may tinatago siya. Ipinaalam ng pulisya sa lalaki na may saksi na nakakita sa kanya na may kaugnayan sa nawawalang babae. Ang lalaking iyon ang guro ng piano ng babae. Ang nagsumbong sa kanya ay ang kuya ng dalaga. Sa huli pinalaya ang lalaki dahil walang sapat na ebidensya ang mga pulis. Maging ang mga kapitbahay ay nadama na ito ay hindi patas sa dalaga. Nakiusap ang ina ni Jihan na ibalik niya ang kanyang anak. Ngunit hindi nagpatinag ang masamang tao. Makalipas ang maraming taon, lumaki na si Jihan at bumalik sa kapitbahayan. Nais niyang malaman kung bakit pinatay ang kanyang kapatid sa taong iyon. Gayunpaman sa araw na iyon biglang tinawag siya ng ina ni Jihan at sinabing nakita niya si Seran, ang nakababatang kapatid ni Jihan, sa kalye. Sinabi niya sa kanya na pumunta doon ng mabilis. Nagmamadali siyang pumunta doon at nakita niya ang kanyang ina. Nakaluhod siya sa lupa na nakatapak. Pinulot ni Jihan ang nahulog na sapatos ng kanyang ina at isinuot sa kanya. Gayunpaman sinimulan siyang sisihin ng kanyang ina. Ang buong eksena ay nakita ni Jihan. Panay ang paghingi ng tawad ni Jihan sa kanyang ina. Halata namang wala sa magandang kalagayan ang kanyang ina. Mula nang mawala si Seran, nabaliw na ang kanilang ina. Naawa si Jihan kay Jihan. Nang gabing iyon pumunta si Jo-hyun sa tindahan dahil gusto niyang maghanda ng hapunan para kay Jihan. Nang marinig ni Jihan ang ingay, lumabas siya sa katabing bahay. Ang kusina na orihinal na para lamang sa isang tao ngayon ay naging kakaibang abala. Nang pinanood ni Jo-hyun si Jihan na kumakain, hindi niya napigilan ang lungkot na namumuo sa kanyang puso. May naramdaman ding kakaiba si Jihan. Dahil sa eksenang nakita ni Jo-hyun sa maghapon, palagi siyang nag-aalala kay Jihan. Pero sabi niya ayos lang siya. Gayunpaman hindi pa rin siya naniwala at napaluha sa pakikiramay. Dahil may telepathic connection si Jihan kay Jo-hyun. Kapag nadudurog ang puso niya sa isang tao, ramdam niya ang emosyon nito. Hindi umiiyak si Jo-hyun dahil sa heartbreak. Sa sandaling ito hindi niya napigilan ang lungkot sa kanyang puso. Pag-uwi ni Jo-hyun, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Natarante si Jo-hyun at binilisan niya ang mga hakbang. Samantala palapit ng palapit ang figure sa likod niya. Naglabas si Jo-hyun ng panulat sa kanyang bulsa at handang lumaban anumang oras na umatake ang kalaban. Nang makita ng nanay ni Jo-hyun na nasa malayo na siya, nakahinga ng maluwag ang kanyang ina. Galit na tinanong siya ni Yoon-jung kung ano ang ginagawa niya. Tinanong ng ina ni Jo-hyun si Yoon-jung kung bakit niya sinusundan ang kanyang anak. Sa totoo lang, matagal nang naghinala si Yoon-jung na ang pamilya ni Jo-hyun ang pumatay sa kanyang nakababatang kapatid. Ngayon ay hindi na siya nag-abala pang itago. Prangka na nagsalita si Yoon-jung, nagpatuloy sa pakikipag-away sa nanay ni Jihan. Biglang dumating din ang lola ni Jihan sa eksena. Nakita ito ni Yoon-jung at lalo siyang nataranta. Siya ay handa para sa isang one-on-one na sitwasyon. Gayunpaman ang matandang babae na ito ay hindi isang taong madaling talunin. Pinagalitan ng matandang babae si Yoon-jung na kung patuloy siyang magmamatigas ng ganoon, papatayin ko rin siya. Pag-uwi ni Jihan, bigla siyang nakatanggap ng kakaibang mensahe. Binuksan niya ang mensahe para makita. Nang makita ni Jo-hyun ang laman, natakot siya. Si Nam-do pala ang nagpadala ng mensahe. Palihim daw niya itong babantayan araw-araw. Bibisitahin din daw niya ang mga kaibigan niya. Sa totoo lang, hindi siya namatay noong gabing iyon. Nakatakas si Nam-do sa ref. Pagkatapos ay ginagamot siya sa isang ospital. Araw-araw hindi nakakalimutan ni Nam-do na magpadala ng mga mensahe kay Jo-hyun. Inanunsyo niya na bilang kanyang kasintahan, patatawarin niya ito sa kanyang mga nagawa. Sabay lapit din ni Min-jung kay Jo-hyun. Siyempre alam ni Jo-hyun kung sino ang babaeng ito. Sinabi ni Yoon-jung na ang pagkawala ng kanyang kapatid ay labis na nag-aalala sa kanya araw-araw. Nakiusap si Yoon-jung kay Jo-hyun na tulungan siyang mahanap ang kanyang kapatid. Tapos pumunta si Nam-do sa tindahan kung saan nagtatrabaho si Jihan. Pero hindi siya kilala ni Jihan. Sabi ni Jihan na hindi pa bukas ang tindahan. Kaya sinabihan niya si Nam-do na lumabas. Pero hindi lang si Nam-do ang hindi lumabas, may sinabi pa siya kay Jihan na sobrang nakakalito. Sinabi ni Nam-do na may koneksyon siya sa tindahang ito at ang kanyang kasintahan ay nakatira sa tapat ng kalsada. Kaya siguro malapit na siyang maging regular customer dito.
Pagkasabi nun ay umalis na si Namdo sa tindahan. Sa pagkakataong ito parang may naisip si Jihan. Nagmamadali siyang tumakbo palabas ng tindahan. Pagkatapos ay tinawagan niya si Jihoon para paalalahanan na huwag pumunta sa maliit na eskinita na iyon. Ngunit huli na. Matagal nang hinihintay ni Namdo si Johyun sa kalsada. Sabi naman ni Jihan na pupunta siya agad. Wala talaga si Jihan. Patayin ang telepono. Nang mabalitaan ni Johyun sa mga kapitbahay na may nasugatan si Jihan, nagmadali siyang bumalik sa tindahan. Pagdating niya doon, nakita niyang nakaupo pa rin siya doon na ligtas at maayos. Ganun pa man, pinilit pa rin ni Jihan na tumayo si Johyun at tingnan. Tinanong niya kung nasugatan siya. Naramdaman ni Johyun na hindi ito aksidente sa trapiko. Pagkatapos ay nawala siya sa sarili niyang pag-iisip. Hindi niya narinig na kinakausap siya ni Johyun. Upang matakpan ang pag-iisip ni Jihan, lumapit si Johyun sa kanya. Nakatingin ito sa kanya na malalim pa rin ang iniisip. Pero agad niyang itinulak ang ulo ni Johyun. Nang makarating si Johyun sa pinangyarihan kung saan tatamaan na sana ng kabilang sasakyan si Jihan, ay agad itong napatayo sa gulat. Ang dingding ng kanyang bahay ay nabasag sa maraming piraso. Hindi na buo ang hotpot restaurant tulad ng dati. Pagkatapos ng insidenteng iyon, palihim na tumayo sa tindahan ni Jihan ang driver na naging sanhi ng aksidente at tumingin sa loob. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli siya ni Jihan habang nagtatapon ng basura. Parang may kinakatakutan ang driver na ito, kaya niyaya siya ni Jihan sa tindahan para uminom ng tsaa at makipag-chat. Sa mga tanong ni Jihan, biglang sumugod ang driver at lumuhad sa lupa. Nakiusap siya kay Jihan na patawarin siya. Hindi dapat tumawag ng pulis si Jihan. Pagkatapos noon, ipinaliwanag ng driver kung bakit siya nagmaneho para salakayin si Jihan. Hindi pala namatay si Namdo pero nakatakas. Habang tumatakbo siya sa kabilang kalsada, nabangga siya ng kotse ng driver. Pagkatapos nito, dinala ng driver ang bangkay ni Namdo sa suburbs. Nang ililibing na niya ang bangkay, ay biglang nagising si Namdo. Pagkatapos, inutusan ni Namdo ang driver na maghiganti kay Jihan. Sinabi rin ni Namdo na mayroon siyang video evidence na sinaktan siya ng driver. Gayunpaman, lahat ng ginawa ni Namdo ay para kay Johyun. Dahil sa gabing iyon, sinira ni Jihan ang kanyang magandang bagay. Naglakas loob pa si Jihan na maging intimate kay Johyun sa harap mismo ni Namdo. Nagdulot ito ng pagkamuhi ni Namdo sa kanyang puso. Kinagabihan, noong naglilinis ng tindahan ang nanay ni Johyun, may pumasok na kakaibang lalaki. Tinanong niya ito kung may nangyari ba dito. Kung may nasugatan o namatay, kakaiba ang pakiramdam ng nanay ni Johyun. Pagkatapos ay muling lumabas ng tindahan si Namdo. Biglang parang may naisip ang nanay ni Johyun. Kahit isang beses lang niya nakita si Namdo, naalala niya pa rin na ang lalaki ay ang bangkay na kanyang binalot. Pagkatapos, inimbitahan ng nanay ni Johyun si Namdo sa isang restaurant para kumain. Hiniling ng nanay ni Johyun kay Namdo na huwag nang guluhin ang kanyang anak. Tinanong din niya ito kung ano ang ginawa niya kay Johyun noong araw na iyon. Pero ngumiti lang si Namdo at tinanong kung sino ang naglagay sa kanya sa ref ng araw na iyon. Ang ina ni Johyun ay hindi nagdalawang isip na tanggapin ang responsibilidad. Tahimik niyang dinampot ang martilyo, nagbabalak na ilabas ang kanyang galit sa ngalan ng kanyang anak. Wala rin namang tinatago si Namdo. Sabay-sabay na pinulot ng tatlo ang kanilang mga armas. Habang naghahanda silang tatlo para kumilos, ay biglang dumating si Jihan. Gayunpaman, hindi nag-abalang itago si Jihan. Tinanong ni Jihan kung inutusan ba ni Namdo ang driver na maghiganti sa kanya. Ngunit si Namdo ay tila hindi natatakot. Sa kabaligtaran, nagbanta si Namdo na kung magsumbong ang pamilya ni Johyun sa pulisya, ang buong pamilya ni Johyun ay kailangang makulong kasama siya. Kinaumagahan, natuklasan ni Johyun at ng kanyang ina na ang kamera sa kalsada ay nasira ng iba. Mukhang may naintindihan siya, kaya nagpa siya si Johyun na pumunta sa police station para i-report ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ng driver ang eksenang ito. Akala niya isusumbong siya ni Johyun, kaya mabilis siyang nagmaneho para huminto sa tabi niya. Nangako daw si Jihan na hindi magsusumbong sa pulis. Bakit nandito si Johyun ngayon? Hindi pala alam ni Johyun ang tungkol dito. Sa pagkakataong ito ay ang pagkadulas ng dila ng driver. Nang maglaon sa ilalim ng pagtatanong ni Johyun, kinailangang sabihin ng driver ang totoo tungkol sa nakaraang aksidente sa sasakyan. At the same time, nasa store si Jihan at ramdam din niya ang emosyon ni Johyun.
Nagmamadali itong tumakbo papunta sa kanya ngunit malamig itong tumingin sa kanya. Naramdaman din ni Jo-hyun na nag-aalala si Jihan. Bilang tugon sa pag-aalala at mga tanong ni Jo-hyun, mukhang malungkot at malungkot si Jo-hyun. Hanggang sa kinagabihan ay hinanap muli ni Jihan si Jo-hyun. Sigurado siyang may nangyari na pero biglang sinabihan ni Jo-hyun si Jihan na tapusin na nila ang kanilang relasyon. Nang marinig ito ni Jihan, pinilit niyang magbigay ng dahilan si Jo-hyun. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla niyang gustong tapusin ito ng ganoon. Matapos malaman ni Jo-hyun ang katotohanan mula sa driver, naisip niya na dapat niyang panatilihin ang kanyang distansya kay Jihan. Doon lang siya magiging ligtas. Ayaw ni Jo-hyun na kaladkarin ulit si Jihan sa gulo kaya pumunta siya sa kumpanyang pinagtatrabahuan nila noon ni Namdo. Pagkatapos tingnan ni Jo-hyun ang resume ni Namdo, naglakad na siya pauwi, gayunpaman biglang nakatanggap si Jo-hyun ng tawag sa telepono. Sa oras na ito nakatayo si Namdo sa tapat ni Jo-hyun ngunit hindi siya natakot dahil kailangan niyang harapin ito ng mag-isa. Pagkatapos ay ipinaalam ni Jo-hyun kay Namdo na susuko na siya. Hiniling din niya ito na sundan siya. Paglakad pa lang ni Jo-hyun sa police station, nakatanggap siya ng tawag mula kay Yoonjung. Bago iyon, nakatanggap ng text message si Yoonjung mula kay Jo-hyun. Pagbalik ni Jo-hyun sa tindahan, sinundan siya ni Namdo doon. Nang makita ni Yoonjung ang nakababatang kapatid na matagal na niyang nami-miss, hindi siya nabalisa. Sa kabaligtaran, kumuha siya ng kutsilyo at sinugod ang kanyang nakababatang kapatid. Malinaw na gusto lang patayin ni Yoonjung agad ang kanyang nakababatang kapatid. Gayunpaman, dahil sa malaking pagkakaiba ng lakas, si Yoonjung ay itinapon pa rin ni Namdo. Galit na sinubukang suntukin ni Namdo si Yoonjung ngunit pinigilan siya ni Jihan. Kasabay nito, ikinaalarma rin ng tunog ng pagtatalo ang bahay ng kapitbahay sa kabilang kalsada. Kumuha ng patpat ang nanay at lola ni Jo-hyun at tumakbo dahil gusto ng nanay ni Jo-hyun na ilabas ang galit niya para sa kanya. Biglang nagkagulo ang buong tindahan. Biglang may dumaan na sasakyan ng pulis at huminto. Sa oras na ito, ang mga tao sa tindahan ay tumigil sa pakikipag-away. Pagkatapos nito, nagsumbong si Namdo sa policewoman na gusto siyang saksakin ni Yoonjung hanggang mamatay. Gayunpaman, dahil tinanggihan ito ng lahat, natapos ang usapin doon. Pagkatapos ng insidente, kaina-hinalang tinanong ni Jo-hyun si Yoonjung kung si Namdo ay nakababatang kapatid ni Yoonjung. Kaya bakit niya gustong patayin ang kanyang nakababatang kapatid? Sinabi tuloy ni Yoonjung na mayroon siyang nakababatang kapatid na babae. Hindi nagtagal, ang nakababatang kapatid na babae ni Yoonjung ay nakipag-date kay Namdo ngunit siya ay palaging hindi masaya sa kanilang relasyon. Mabilis na nagpadala ng mensahe ang kapatid ni Yoonjung. Ipinaalam sa kanya ng nakababatang kapatid na babae ni Yoonjung na lalabas siya para maibsan ang kanyang kalooban, kaya hindi na kailangang mag-alala ni Yoonjung. Pagkatapos ay pumunta si Yoonjung sa istasyon ng pulisya upang iulat ang kaso. Gayunpaman, si Namdo ay isang napakatalino na tao. Sa oras na ito, pumunta rin siya sa himpilan ng pulisya para i-report ang kaso. Kaya lang niloko nitong si Yoonjung. Sinabihan ni Namdo si Yoonjung na huwag nang mahalin ang kanyang kapatid dahil hindi na babalik ang kanyang kapatid. Agad na sumakay si Namdo sa bus. Sa oras na mag-react si Yoonjung, huli na ang lahat. Simula noon, hindi na nakita ni Yoonjung ang Namdo na iyon. Hanggang sa nakita ni Yoonjung sa TV ang mga labi ng nawawalang babae. Kinumpirma ng pulisya na ang namatay ay kapatid ni Yoonjung. Lumabas si Jo-hyun at lilinisin na sana ang basag na salamin na nabasag ng kanyang ina. Sa oras na ito, nakilala ni Jo-hyun si Jion. Sinabi niya sa kanya na sila ay tapos na. Pinaalalahanan siya nito na hindi na siya dapat makialam sa kanyang mga personal na bagay. Inanunsyo niya na magre-resign siya bukas. Pinagalitan pa siya nito na medyo late na umuwi. Ang kanyang pag-aalala ay madalas na nag-aalala sa kanya. Palagi siyang nakaramdam ng insecure. Kaya tinanong niya ito kung may kinalaman sa kanya kung umuwi siya o hindi. Pero ang hindi niya alam ay lahat ng emosyon niya ay naramdaman niya. Pero conservative siyang tao, kaya lang nasabi niya na ang pag-uwi niya ng late ay mapapahiya siya. Ano ang dahilan? Natarante naman si Jo-hyun sa sinabi ni Jion. Kaharap ang isang tulad ni Jion na madalas magpatalo, diretsyong tinanong lang ni Jo-hyun kung may gusto ba ito sa kanya. Paano kung gagawin ko? Hindi malinaw na sagot lang iyon ngunit muling nagpasigla sa kanilang relasyon na nagwakas. Kaya nangako si Jo-hyun kay Jion na hindi siya mawawala. Kinabukasan, dahil gusto ni Jo-hyun na imbestigahan si Namdo, hinanap niya si Jion.
Ipinakita niya sa kanya ang account ng kaibigan ni Namdo. Naghinala si Jo-hyun na nakatira si Namdo sa kapitbahayan nila noon. Dahil sinabi ni Namdo kay Jo-hyun na ang unang pagkikita nila ni Jo-hyun ay walang kasama. Sa pagkakataong ito parang alam na ni Jo-hyun kung sino talaga si Namdo. Pagkatapos ay iniuwi ni Jo-hyun si Jihan at sinabing may kailangan siyang hanapin. Nagkataon na bukas ang kwarto ng kapatid ni Jo-hyun kaya pumasok si Jo-hyun. Pero ang ikinagulat ni Jo-hyun ay nasa litrato siya sa mesa at ang katabi niyang babae ay kapatid ni Jihan. Tapos nag-flashback ang isip ni Jo-hyun sa nakaraan. Sa oras na iyon siya ay nakahiwalay at nag-iisa. Si Seram ang naging kalaro ni Jo-hyun. Pero nang subukang alalahanin muli ni Jo-hyun ang nakaraan hindi niya maintindihan kung bakit sobrang sakit ng ulo niya. Sa oras na ito pumasok si Jihan at nakita niya si Jo-hyun na nakatingin sa litratong nasa mesa. Kaya tinanong niya kung kilala niya si Seram. Gayunpaman isang biglaang text message ang humadlang sa pag-iisip ni Jo-hyun. Dinala ni Jihan si Jo-hyun pabalik sa tindahan at umalis mag-isa. Biglang bumalik sa isipan ni Jo-hyun maraming taon na ang nakalipas. Lahat ng malabong imahe noon ay malinaw na lumitaw sa kanyang isipan. Ang batang lalaki na nakipag-usap sa kanyang ama ay ngayon ay pulis na si Kam-ho. Ang taong nambubuli kina Jo-hyun at Seram ay si Namdo. Ang taong nagpoprotekta sa dalawa ay si Jo-hyun din. Sa sandaling ito nag-alala agad si Jo-hyun kay Jihan. Naalala niya ang ekspresyon nito pagkatapos niyang makita ang mensahe ngayon. Hulaan niya kung ano ang gagawin niya. Pagkatapos nagmamadaling lumabas si Jo-hyun sa tindahan. Kasabay nito muling nakilala ni Jo-hyun ang dalawa niyang kaklase. Ang mensahe pala na natanggap ni Jo-hyun ay pinadala ni Namdo. Sinabi ni Namdo na nakita niya ang taong kumuha kay Seram ilang taon na ang nakakaraan. Ngunit ngayon napakaraming hindi kasiya siyang bagay ang nangyari sa pagitan ni Namdo at Jo-hyun. Kaya hindi magiging madali para kay Namdo na magsabi ng totoo. Nag-away agad ang dalawa. Matapos silang mag-away ng ilang sandali ay hindi na nakatiis ang isa pang kaibigan. Kaya dali-dali siyang pumasok para pigilan sila. Right after that dumating din si Jihan. Narinig din niya ang lahat ng sinabi ni Namdo. Humakbang si Jo-hyun. Sa pagkakataong iyon ay bumungad sa isip ni Jo-hyun ang imahe nilang apat noong bata pa sila. Dahil sa hilig niyang maglaro nawalan si Jihan ng kanyang nag-iisang kapatid na babae. Hanggang ngayon laging naniniwala si Jihan na hanggat ginagawa niya ang lahat makakalimutan niya ang sakit sa kanyang puso. Gayunpaman ang buhay ay hindi tulad ng inaasahan. Mula nang mawala ang kapatid ni Jihan gumagala ang ama ni Jihan kung saan-saan siya hinahanap. Minsan lang siya umuuwi, ngunit hindi nagtagal nagmadali siyang hinanap ang kanyang anak kung saan-saan. Kaya sinundan ni Jihan ang kanyang ama sa istasyon ng bus. Gusto niyang pigilin ang kanyang ama at sabihing huwag nang lumabas. Ngunit hindi pa rin kayang isuko ng ama ang kanyang anak. Nakiusap si Jihan sa kanyang ama na bumalik. Inamin niya na kasalanan niya ang lahat. Gayunpaman determinado pa rin ang ama ni Jihan na ipagpatuloy ang paghahanap sa kanyang anak na walang kabuluhan. Pero walang umasa na hindi nagtagal pupunta si Jihan sa police station. Ibinigay sa kanya ng pulis ang wallet ng kanyang ama at ipinaalam sa kanya na nawawala ang kanyang ama. Walang mahanap ang pulisya ng anumang mga record ng mamimili o anumang iba pang impormasyon tungkol sa kanyang ama. Di nagtagal na baliw din ang kanyang ina. Dahil sa pagkawala ni Seren biglang nagkawatak-watak ang masayang pamilya. Until one day nakatanggap si Jihan ng text message na related kay Seren. Sinabi ni Namdo kay Jihan na nakita niya ang lalaking dumukot kay Seren. Pero ngayon sobrang daming nangyari sa pagitan nila. Syempre hindi madaling sabihin ni Namdo kay Jihan. Agad na nag-away ang dalawa. Matapos ang insidenteng ito hinanap ni Jo-hyun ang sospek na may kaugnayan sa pagkawala ng kanyang kapatid. Sinabi kasi ng lalaking ito kay Jo-hyun na isasama niya si Seren sa araw na iyon. Tinanong siya ni Jo-hyun kung ano ang eksaktong nangyari noong araw na iyon. Noong araw na iyon nasugatan ang binti ni Seren. Iyon ang dahilan kung bakit hindi na siya umuwi. Kahit na si Incheon ang guro ni Seren umalis siya nang makita niyang kailangan nito ng tulong. Ito ang nagparamdam sa kanya ng labis na panghihinayang hanggang ngayon. On the way back tinawagan ni Jihan si Namdo. Sa oras na ito si Namdo ay sumunod sa utos ng iba. Ibinigay ni Namdo ang telepono sa misteryosong lalaki. Pagkatapos binuksan ng misteryosong lalaki ang speakerphone.
Tinanong ni Jihan si Namdo tungkol sa sinabi niya noong araw na iyon nang makita niyang dinadala si Seren. Ngunit sa oras na ito itinanggi ito ni Namdo. Bakas sa mukha niya ang sobrang takot. Malinaw na ayaw ni Namdo na malaman ng misteryosong lalaki na nakita niya ang mamamatay tao noong araw na iyon. Maging sa mga mata ni Namdo ay kitang-kita ang labis na takot sa misteryosong lalaking iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Namdo ang isang bagay na lubhang nakakalito. Tinanong ni Namdo ang ama ni Jihan kung malusog pa ba ito. Natulala si Jihan on the spot. Dahil nawala ang kanyang ama tila alam na ni Namdo ang katotohanan ng lahat. Gayunpaman nang magtanong muli si J8 Han kinuha ng misteryosong tao ang telepono ni Namdo. Tapos binaba na niya. Hinawakan ni Jihan ang litrato ng kanyang ama at umiyak. Samantala nasa kabilang kalsada si Jo-hyun at bigla niyang naramdaman ang emosyon ni Jo-hyun. Maging ang kanyang puso ay kumirot sa hindi maipaliwanag. Tapos hindi napigilan ni Jo-hyun na umiyak. Kaya lang kahit papaano pumunta si Jo-hyun sa tindahan ni Jihan. Sinabi niya na mayroon siyang kakaibang pakiramdam. Pero bago pa matapos magsalita si Jo-hyun ay tumakbo na si Ji-hyun sa kanya. Agad namang binigyan ng matamis na halik ng dalawa ang isa't isa. Napakaganda ng sandaling iyon at labis na saya ang naramdaman nilang dalawa. Pero agad namang humingi ng tawad si Jo-hyun kay Jihan. Sa hindi inaasahang pagkakataon hindi lang siya nagalit pinuri pa niya ang kanyang kissing technique. Habang nagre-reminis ang dalawa sa naramdaman ng halikan kanina ay dumating si Min-jae sa tindahan. Biglang tumayo ang dalawa nahihiya. Nais din ni Min-jae na humanap ng butas na mapagtataguan para mabawasan ang kahihiyan. Pag-uwi ni Jo-hyun na puno ang isip niya ng mga imahe ng halik ngayon. Napaisip pa siya at hindi namamalayang napatawa siya. Kinaumagahan ng maghapunan si Jo-hyun kasama ang kanyang ina at lola nakangiti pa rin ito na parang nanalo lang sa loto. Nang makita siya ng nanay ni Jo-hyun na ganoon ay agad niya itong tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit hindi sinasadyang nasabi ni Jo-hyun ang isang bagay na hindi niya dapat sinabi. Mabilis niyang ipinaliwanag na panaginip lang iyon. Pero idinagdag pa rin ng kanyang ina na kung ang taong nagustuhan niya ay si Jihon bawal talaga. Nang marinig iyon ni Jo-hyun ay agad siyang naghinala. Tinanong niya ang kanyang ina kung bakit hindi ito pinapayagan. Gayunpaman sinagot lamang ng ina ni Jo-hyun na ang ibinigay niyang dahilan ay ang pamilya ni Jihan ay hindi magalang. Pagkaakyat ni Jo-hyun ay tila nawalan ng kaluluwa ang kanyang ina. Parang may tinatago sa kanya ang nanay niya. Dahil may meeting sila ni Jihan nagsimulang magpaganda si Jo-hyun. Sinubukan niya ang maraming iba't ibang damit. Sa oras na ito naramdaman ni Jo-hyun na hindi maganda ang karaniwang damit na suot niya. Pagkatapos noon ay masayang pumunta si Jo-hyun sa shop ni Jihan. Sa hindi inaasahang pagkakataon pagdating ni Jo-hyun sa shop binati lang siya ni Jihon tulad ng iba pang normal na customer. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho. Hindi mahanap ni Jo-hyun ang kanyang telepono kaya hiniling niya kay Jihan na tawagan ang kanyang numero. Sa oras na ito nakita niya ang pangalan sa screen ng kanyang telepono na ini-save ang kanyang pangalan bilang Hotpot Restaurant. Muntik na siyang mabaliw. Kaya noong nag-iisip sina Yoonjung at Jo-hyun ng pangalan para sa tuta sinabi ni Jo-hyun mula sa malayo na dapat nilang tawagan ang aso handog. Narinig iyon ni Jihan at natigilan siya sa kinatatayuan. Hanggang sa sinabi ni Jo-hyun kay Jihan na tinanggihan lang siya nito na ipinagtapat nito sa kanya na mula nang mawala ang kanyang kapatid at ama hindi na siya nang ahas na umasa ng masayang buhay. Pero nung nagpakita si Jo-hyun nagbago ang buhay ni Jo-hyun. Para siyang nag-iisang liwanag sa madilim niyang buhay. Sinabi rin ni Jo-hyun na simula ngayon susubukan niyang itago ang mga negatibong emosyon. Susubukan niyang mamuhay ng masaya. Matapos malaman ni Jo-hyun ang puso ni Jihan naging masaya siya bilang isang bata. Kinaumagahan nakatanggap ng tawag si Jo-hyun mula kay Namdo. Tapos pumunta siya sa police station. Nang gabing iyon pagkatapos makilala ni Namdo ang misteryosong lalaki sinadya niyang ibinaba ang kanyang telepono sa eskinita. Ang kanyang layunin ay upang pigilan ang mga pulis na mahanap siya. Dahil ang bahay na tinitirhan ni Namdo ay nakita ng forensics noon na bangkay ng isang babae. Pagkatapos ay sinabi ni Jo-hyun sa pulis na si Kang-ho na si Namdo ay dati niyang kaklase. Kaya kung may mangyari dapat ipaalam ng pulis kay Jo-hyun. Hindi nagtagal dumating sina Kang-ho at Jo-hyun sa restaurant. May isa pang inimbitahan. Ang patrolman ng kapitbahayan. Mula nang mawala si Seren ang pamangkin ni John O.K. Hai ay binabangungot tuwing gabi.
Madalas siyang naglalakad mag-isa sa isang desyerto na kalye. Kasunod ng mga streetlights nakarating siya sa isang pulang gate. Sa gabi naglalakad si Jo-hyun pauwi ng mag-isa at biglang ang eksena sa panaginip niya ay parang naruroon. Pagkatapos nagsimulang isipin ni Jo-hyun ang sinabi sa kanya ni Namdo. Sa eskanitang ito daw ang una nilang pagkikita. Pagkatapos isang imahe ng 10 taon na ang nakakaraan ay lumitaw sa isip ni Jo-hyun. Noong panahong iyon dinala ni Namdo si Jo-hyun sa pulang gate sa panaginip na iyon. Hindi na maalala ni Jo-hyun ang sumunod na nangyari. Para mahanap ang gate na iyon masigasig na nag-jogging si Jo-hyun tuwing umaga. Tumakbo siya sa bawat sulok ng kalye. Sa tuwing tatakbo siya minarkahan niya ito ng pulang panulat. Kasabay nito ang paglilinaw ni Jihon sa mga detalye. Kaugnay ng pagkawala ng kanyang kapatid na pagpasyahan na ng patrolman na hindi si Yun Chang ang may kasalanan. Bagaman noong taong iyon 2 mahalagang piraso ng ebidensya ang natuklasan. Ang una ay nakita siya ng anak ni Yun Chang na naglalaban ng dagwang damit. Ang pangalawang piraso ng ebidensya ay si Yun Chang ang huling taong nakakita kay Seran. Kaya naman inaresto siya ng mga pulis. Noong taong iyon pagkatapos maaresto si Yun Chang ang kanyang klase sa pagtuturo ng piano ay dumanas ng matinding pagkalugi. Pagkatapos ng insidenteng iyon madalas pumunta si Yun Chang sa isang bar para magtanghal. Malinaw na guro si Yun Chang ngunit kailangan niyang pumunta sa isang bar para magtrabaho. Ito ang nagpahiya sa kanya. Tungkol naman sa mantsa ng dugo sa shirt ni Yun Chang nagmula ito sa away sa bar. Sinabi ni Jihon noong taong iyon may ebidensyang nagpapatunay na inosente si Yun Chang. Pero bakit walang dumating para magpaliwanag ng malinaw? Ngunit nagpatuloy ang patrolman sa pagsasabi ng nakakagulat na katotohanan na ang hepe ay tiyak na mamamatay tao. Sinira niya ang ebidensya pinilit ang ating pulis na palayain si Yun Chang. Halata namang gustong sisihin ng chief si Yun Chang kaya walang nang ahas na tulungan siyang linisin ang pangalan niya. Pero pagkatapos itong marinig ni Kang Ho hindi na niya nakayanan. Tumayo siya at nagmamadaling lumabas ng restaurant. Anak pala ni Yun Chang si Kang Ho. Sa taong iyon siya ang nagsumbong sa kanyang ama. Agad namang pinigilan ni Jihon si Kang Ho. Nais ni Kang Ho na patayin ang pinuno dahil ang kanyang ama ay hindi naiintindihan ng mundo bilang isang sa loob ng maraming taon. Simula noon tuluyan nang nasira ang relasyon ni Kang Ho at ng kanyang ama. Ngayon may gusto lang siyang gawin para sa kanyang ama. Binalaan ni Kang Ho si Jihon na huwag humadlang sa kanya. Hahanapin niya ang pinuno. Gayunpaman ang mga sumunod na salita ni Jihon ang gumising kay Kang Ho. Sinabihan ni Jihon si Kang Ho na pumunta at humingi ng tawad. Sa oras na ito si Jo-hyun ay nasa silid-aklatan at gumagawa ng kanyang gawaing pagsasalin. She sweetly sent Jihon a message para hindi siya mag-alala. Pero aalis na sana si Jo-hyun sa library biglang dumating si Namdo dito. Tinanong ni Jo-hyun kung sino ang misteryosong taong nakilala ni Namdo noong araw na iyon. Biglang nagalit si Namdo. Pakiramdam niya ay para kay Jihon ang lahat ng inimbestigahan niya. Gayunpaman agad na kumalma si Namdo. Parang alam niya lahat. Sinabi niya na hinding-hindi magpapakasal si Jo-hyun kay Jihon. Lahat ng sinabi niya ay may dahilan. Pagkatapos sabihin iyon ni Namdo umalis siya iniwan si Jo-hyun na sobrang nalilito. Naghintay si Jo-hyun hanggang sa dumating si Jihon. Nang magkita ang dalawa patuloy na humingi ng tawad si Jihon kay Jo-hyun. Pakiramdam niya ay idinawit siya nito. Panay ang tanggi niya dito. Ang inimbestigahan niya ay ang pulang pinto sa kanyang panaginip sa nakalipas na 20 taon. Dahil minsan sinabi ni Namdo kay Jo-hyun na siya ang huling taong nakakita kay Serayan. Marahil ay nakita na ni Jo-hyun ang huling larawan ni Jihon. Gayunpaman nang makita ni Jihon ang sugat sa leeg ni Jo-hyun na baliw ito sa kanya. Sinisipa niya ito sa hindi pagsabi sa kanya at pagpunta kay Namdo. Pagkatapos ay sinabi ni Jihon kay Jo-hyun na ayaw niyang malagay siya sa panganib. Marahang hinaplos ni Jihon ang buhok ni Jo-hyun. Nang tingnan niya ang sugat sa leeg nito sobrang kumirot ang puso niya. Sa sandaling iyon masuyong tumingin si Jo-hyun kay Jihyun. Ngayong gabi magkahawak kamay silang dalawa at naglakad sa kalsada. Tila nakalimutan na nila ang lahat ng kanilang mga alalahanin at pag-aalala. Biglang naalala ni Jo-hyun ang sinabi ni Namdo sa kanya. Hinding-hindi mo makakasama si Jihyun. At may dahilan iyon. Pero sa pagkakataong ito kahit anong mangyari hindi natakot ang dalawa. Ang pag-ibig ay palaging napakaganda. Kahit na nag-shopping silang dalawa isang uri lang ng alak ang ipinakilala ng sales clerk kay Jo-hyun.
Biglang naging sensitive si Jihyun. Agad siyang pumagitna para pigilan sila. Bagamat hindi kasing alam ni Jihyun ang mga sangkap ng alak gaya ng sales clerk, nakapagpakilala pa rin siya ng ilang pangungusap. Kahit na bumalik si Jihyun sa kanyang bayan upang bisitahin ang kanyang ina para sa kanyang kaarawan, sumunod si Johyun. Nang makita ni Jihyun na sumusunod si Johyun, nakaramdam siya ng tuwa at curious. Hindi niya alam kung bakit siya naroon. Nakatayo silang dalawa sa ilalim ng punong-puno ng bulaklak. Pinulot ni Johyun ang mga nalaglag na talulot at ibinigay kay Jihyun. Bibigyan din daw niya ito ng regalo sa kaarawan. Masayang hinalikan ni Jihyun si Johyun sa noo. Ngunit ang eksenang ito ay nakita ni Namdo na nakatayo sa malayo. Sa sandaling ito, labis siyang nabalisa. Parang may binabalak siya. Pagbalik ni Jihyun sa tindahan, mag-isa, nandun na si Namdo. Sinabi ni Namdo kay Jihyun na bibigyan niya si Jihyun ng malaking regalo sa kaarawan ngayon. Agad na pumunta ang dalawa sa malapit na tambakan. Samantala nasa bahay si Johyun at sinusuri ang mga kalsadang dinaanan niya para hanapin ang pulang gate. Naalala ni Johyun ang gate na dinaanan niya noong araw na iyon. Pakiramdam niya ay napakapamilyar nito. Kaya tumakbo palabas ng bahay si Johyun. Inilabas ni Namdo ang isang game console mula sa kanyang bulsa at tinanong si Jihyun kung mayroon ba siyang impresyon dito. Sinabi ni Namdo kay Jihyun na wala siyang pera para bumili ng R-game console noong panahong iyon. Mapapanood lang niya ang ibang tao na nagdadala ng mga game console sa bahay. Ngunit sa oras na iyon, isang lalaki ang pumunta sa Namdo at sinabing basta't tinutulungan niya ang misteryosong tao na gawin ang isang bagay, bibilhan siya ng lalaki ng game console na ito. Ang sinasabi niya ay panloloko sa kapatid ni Jihyun. Pinuntahan ni Namdo si Seiran na masakit ang binti at sinabing may gamot siya sa bahay. Kaya pumunta ang dalaga sa kanyang bahay para magpahid ng gamot para maibsan ang pananakit ng kanyang binti. Pagkatapos noon, dinala ni Namdo si Seiran sa pulang gate na bakal. Nang pumasok si Seiran sa gate na iyon, tumakbo si Namdo. Matapos malaman ni Jihyun ang lahat, baliw niyang iniwas ang kanyang kamao kay Namdo. Gayunpaman, sinabi ni Namdo kay Jihyun na alam din ni Johyun kung sino ang kumuha kay Seiran. Tinanong din ni Namdo si Jihyun kung gusto niyang malaman kung bakit alam ni Johyun ang tungkol dito. Lumabas na pagkatapos na lokohin ni Namdo si Seiran sa bakuran, natuklasan niyang walang baterya sa game console. Kaya sinunod ni Namdo ang kasunduan sa misteryosong tao na kunin ang mga baterya. Niloko din ni Namdo si Johyun. Nang makita ni Namdo si Johyun na naglalaro sa gilid ng kalsada, tinanong niya ito kung gusto nitong makipaglaro sa kanya. Sinabi rin ni Namdo kay Johyun na doon din naglalaro si Seiran. Kasabay nito, natagpuan din ni Johyun ang pulang gate. Tiningnan niya ang natitirang mga bakas ng pintura. Pumasok si Johyun sa bakuran at dahan-daang binuksan ang pinto ng basement. Pagkatapos umaasa sa ilaw mula sa kanyang telepono, dahan-daang bumaba si Johyun. Nang buksan niya ang panloob na pintuan, nakita niya ang mga imahe sa harap ng kanyang mga mata. Ang mga alaala mula sa maraming taon na ang nakaraan ay lumitaw sa isip ni Johyun. Pagkatapos tinakpan ng isang misteryosong tao ang kanyang mga mata. Nakaramdam ng gulat si Johyun habang inaalala ang masasakit na alaala. Isa rin pala siya sa kwentong ito. Hindi na nag-isip masyado si Johyun at agad na tumakbo palabas ng basement. Sa sandaling umalis si Johyun, natuklasan siya ng may-ari ng bahay. Nang makalabas si Johyun sa eskinita na ito, biglang lumitaw sa isip niya ang imahe ng araw na iyon. Sa oras na iyon, sina Johyun at Seiran ay parehong nakatakas mula sa lugar na iyon. Ngunit iniwan niya si Seiran na may sakit sa paa. Napaupo si Johyun sa lupa at walang magawang umiyak. Bumaha ang guilt sa kanyang isipan. Sa oras na ito, sinadya pa ni Jihyun na patayin si Namdo. Biglang tinanong ni Namdo si Jihyun kung bakit si Johyun lang ang nakatakas habang nawawala ang kapatid niya. Gayunpaman, nang tanungin ni Jihyun kung sino ang kidnapper sa likod ng lahat ng ito, biglang natarante si Namdo. Walang makakaasa na nakatayo ang misteryosong tao sa likod mismo ni Jihyun. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Johyun ang sitwasyon ni Jihyun. Mabilis siyang tinawag nito at saka mabilis na tumakbo patungo sa kanyang tindahan. Ilang sandali pa ay nagising na si Jihyun. Ngunit nawala si Namdo. Nang makita ni Johyun si Jihyun, sumugod ito para yakapin ito. Ang eksenang ito ay eksaktong kapareho ng noong nasugatan si Johyun kahapon. Pero ang sinisisi sa pagkakataong ito ay si Jihyun.
Pagkatapos noon magkasamang bumalik sa tindahan sina Jo-hyun at Ji-hoon. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang iniisip. Matapos ang ilang saglit na pag-iisip ay sabay na nagsalita ang dalawa. Sabay-sabay nilang sinabi na kung meron man ay pag-uusapan nila ito bukas. Ang hindi alam ni Ji-hyun ay aamin na pala sa kanya si Jo-hyun na iniwan niya ang kapatid niya habang tumatakbo. Nagsabi ang dalawa na kung meron man ay maghihintay sila hanggang bukas. Hanggang sa makarating si Jo-hyun sa pinto ng bahay niya at tumingin kay Ji-hyun na nakatayo sa tapat. Marahan itong humingi ng tawad sa kanya. Napagtanto din ni Ji-hyun na may iniisip si Jo-hyun. Pero nang tumakbo siya para tanungin siya, happy birthday lang ang binati niya. Kinabukasan sinabi rin ni Jo-hyun kay Ji-hyun ang lahat. Napakabilis pumunta si Ji-hyun sa lumang bahay kung saan si Seran at Jo-hyun ay niloko ni Namdo. Pinagmasdan niyang mabuti ang magulong basement para maghanap ng mga pahiwatig. Kaagad ang mga alaala mula sa maraming taon na ang nakalipas ay bumaha sa isip ni Ji-hyun. Noong araw na iyon bumili ng tig-isang bag ng tinapay sina Ji-hyun at Seran. Excited na binuksan ng dalawang bata ang bag ng tinapay. Nang makita ni Seran na nanalo ng premyo ang kanyang kapatid, patuloy niyang hiniling na ipagpalit ito sa kanya. Sa sandaling iyon dumating ang isang kaibigan tumatakbo para tawagan si Ji-hyun para maglaro ng soccer. Hindi niya dapat iniwan mag-isa ang kapatid niya. Ngunit dahil sa pagiging mapaglaro iniwan ni Ji-hyun si Seran mag-isa. Pagkatapos ay tumakbo siya upang makipaglaro sa kanyang matalik na kaibigan. Hindi na nakatiis si Ji-hyun nang makita niya ang winning ticket na ibinigay niya sa kanyang kapatid noong taong iyon. Tanong ni Ji-hyun sa landlord kung kailan siya nakatira dito. Sumagot ang may-ari na siya ay nanirahan dito mga isang taon pagkatapos mawala si Seran. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Ji-hyun ang nangyari sa kanyang kapatid. Medyo nabigla ang landlord matapos marinig iyon. Hanggang sa umalis si Ji-hyun ay dinampot ng landlord ang baso ng tubig sa mesa at inihampas ito sa dingding. Malinaw na natuklasan ang kanyang ikinababahala. Sa sandaling ito lumabas sa silid ang asawa ng may-ari. Siya rin ang nakakita kay Jo-hyun na umalis noong nakaraang araw. Ang asawa ng may-ari ng bahay ay tila may balak. Agad niyang hinabol si Jo-hyun. Nang maabutin na ng asawa ng landlord si Jo-hyun bigla siyang pinigilan ni Yoon-jung. Tinanong siya ni Yoon-jung kung bakit niya hinahanap si Jo-hyun. Pero sinabi niya na wala siyang obligasyon na sagutin si Yoon-jung. Noong gabing iyon sinabi ni Jo-hyun sa kanyang ina na naalala niya ang kanyang mga nakaraang alaala. Nataranta ang ina ni Jo-hyun nang marinig iyon. Hinanap niya ang lola ni Jo-hyun at sinabing naalala ni Jo-hyun ang mga bagay mula sa nakaraan. Noong panahong iyon tinanong ni Jo-hyun ang kanyang lola kung mayroon siyang sasabihin sa kanya. Ngunit walang maalala ang kanyang lola. Sa kabilang banda pumunta sa bodega ang misteryosong lalaki. Si Namdo pala ang nakatali ay ang nangakit kay Namdo na gumawa ng mali. Gayunpaman ngayon ay sinira ni Namdo ang kanyang pangako sa misteryosong lalaki. Sinabi ni Namdo kay Ji-hyun ang lahat. Tila hindi pa rin namalayan ni Namdo ang kabigatan ng problema. Paulit-ulit niyang sinasabi na hanggat iniligtas siya ng misteryosong lalaki aalis siya at hindi na muling magpapakita pa. Gayunpaman paanong madaling binitawan ng lalaking iyon si Namdo. Dahil alam ni na Jo-hyun at Ji-hyun ang lahat noong taong iyon lumitaw ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Sa wakas ibinuka ni Jo-hyun ang kanyang bibig. Itinulak pala ni Jo-hyun ang bintana ng basement noong araw na iyon. Nagsanib puwersa sina Jo-hyun at Serayan para ilipat ang mga upuan at nakatakas sila sa basement. Gayunpaman dahil sa pinsala sa kanyang binti tumakbo si Serayan ng napakabagal. Nang makatakas ang dalawa nadiskubre sila at hinabol ng kidnapper. Ngunit iniwan ni Jo-hyun si Serayan at tumakbong mag-isa. Gayunpaman hindi maalala ni Jo-hyun ang nangyari pagkatapos noon. Kaya naman hindi alam ni Jo-hyun kung paano haharapin si Ji-hyun. Sa tuwing nakikita ni Jo-hyun si Ji-hyun naiisip niya ang eksenang iniwan niya ang kanyang kapatid. Bagamat sinabi ni Ji-hyun na okay lang sa wakas ay nagpaalam na si Jo-hyun. Sabay tingin ng 4 na pulis sa abandonadong refrigerator sa harap ng tindahan ni Ji-hyun. Pagkatapos ibinalik ng 4 sa police station ang refrigerator. Sa halip na itapon ginawa nilang kasangkapan. Sa tag-araw maaari pa nilang gamitin ito upang kumain ng ice cream. Hanggang sa binuksan ng pulis ang refrigerator labis na nagulat ang lahat. Sa loob ng refrigerator ay may isang lalaki. Ang taong iyon ay si Namdo.
Kaagad ang tindahan ni Jihyun ay tinatakan ng mga pulis. Nagtipon-tipon din ang mga tao sa paligid para manood. Dahil sa biglaang pagkamatay ng lalaki mas nataranta ang ina ni Jihyun. Natatakot siya na baka gumawa ng kalokohan ang kanyang anak. Kaya naman mabilis niyang tinawagan si Jihyun. Pero walang sumagot. Kaagad dumiretso ang nanay at lola ni Jihyun sa tindahan ni Jihyun. Gusto nilang malaman kung ano ang nangyari. Gayunpaman sa imbitasyon ni Jihyun ipinagdiwang ng lahat ang pagkamatay ni Namdo. Nang gabing iyon dinala rin ni Yoonjo ang balitang ito sa kanyang kapatid. Pag-uwi ni Jihyun naisipan niyang makipaghiwalay kay Jihyun at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Hindi man lang nagkaroon ng panahon si Jihyun na magdalamhati pagkatapos ng kanilang breakup. Ngunit kaagad nakatanggap si Jihyun ng mensahe mula kay Jihyun. May sasabihin siya sa kanya. Nang magkita ang dalawa tinanong pa rin ni Jihyun si Jihyun kung ano ang maiinom gaya ng dati. Pero naramdaman niyang kakaiba siya. Bakit kaya siya kumilos ng normal noong katatapos lang nilang maghiwalay? Sa hindi inaasahang pagkakataon seryosong sinabi ni Jihyun kay Jihyun na bago siya makilala hindi siya kailanman natakot sa anuman kahit sa kamatayan. Bukod sa pag-aalala sa kanyang ina na may sakit sa pag-iisip wala siyang pinagsisisihan. Pero nagbago ang lahat nang makilala niya ito. Kahit na ilang buwan lang pakiramdam niya ay nabubuhay siya muli. Sa kabaligtaran ngayon ay hindi siya nang ahas na humingi ng marangyang kaligayahan. Gayunpaman ayaw ni Jihyun na makita siya ni Jihyun dahil siya ang dahilan kung bakit nawala si Seran. Simula noon nasira ang pamilya ni Jihyun pero iginiit ni Jihyun na ayos lang siya at talagang hindi niya sinisisi si Jihyun. Nagyakapan ang dalawa at humingi ng tawad sa isa't isa. Ngunit sa sandaling ito muling lumitaw sa isip ni Jihyun ang imahe ng nakaraan. Nang tatakas na sina Jihyun at Seran may sinabi si Seran. Ngunit hindi malinaw na maalala ni Jihyun. Sa kasalukuyan natagpuan na ng pulisya ang bangkay ni Namdo. Ang unang hinala ng hepe ay si Yoon Chang ang pinakamalaking sospek sa kasong ito kung saan nawawala si Seran. Kaya pinuntahan ng hepe si Yoon Chang. Kasabay nito nakita ni Kang Ho ang hepe na nagpapahirap sa kanyang ama. Hindi siya nagdalawang isip na sumugod at bugbugin ang call chief sa mismong tambakan ng basura. Dahil naalis na si Yoon Chang sa maling gawain noong taong iyon dahil lang sa iginiit ng hepe na gawin ang gusto niya kaya nasira ang reputasyon ni Yoon Chang. Nakatanggap din siya ng batikos mula sa lahat. Mababa pa nga ang tingin sa kanya ng mga tao sa paligid. Dahil dito naging estranghero si Kang Ho sa kanyang ama. Ngayon ay hindi na ni kinaya. Maya-maya pa ay sumugod na rin ang kanyang mga kasamahan sa pinangyarihan. Ang direktor ay dinala sa labas ng tambakan. Puno ng pasa ang mukha niya. Upang mabawasan ang kahihiyan sa harap ng lahat nagkusa ang direktor na umuwi sa ibang ruta. Ngunit nang tumawid siya sa kabilang ruta nakilala niya si Jihyun. Kakabisita lang ni Jihyun sa piano teacher niya pero nakilala siya ng direktor sa isang iglap. Bata pa lang pala siya pumunta si Jihyun at ang kaibigan niya sa police station para i-report na nawawala ang kapatid niya. Gayunpaman hindi naniwala ang direktor sa sinabi ni Jihyun. Tinuwanan pa niya ang dalawang bata. Ngayon nang makita ng direktor si Jihyun medyo nagilty siya. Sinabi ni Jihyun na ang pagkamatay ng lalaki sa refrigerator at ng kanyang kapatid na babae ay parehong sanhi ng iisang tao. Malinaw na noon pa man ay sinusubukan ng direktor na sisihin si Yoon Chang. Parang may tinatago siya sa puso niya. Hanggang sa mag-inuman ang direktor kasama ang kanyang mga kaibigan bigla niyang naisip ang imahe ng kanyang sarili na binubugbog. Anak pala ni Yoon Chang ang lalaking ito. Noong una pinalitan ni Kang Ho ang kanyang pangalan dahil sa insidente noong taong iyon. Nang maglaon naging subordinate siya ng hepe. Ngayon ang mga tao sa kapitbahayan ay dumating sa restaurant. Ang may-ari ng restaurant na ito ay ang mag-asawang may-ari ng basement. Sa hapagkainan pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa katawan ni Namdo sa ref. Nagpahayag din ng hinala ang lalaki. Hinala niya si Jihyun ang may kasalanan. Binalaan siya ng katabi ng pulis na huwag magsalita ng walang kaparirikan. Ngunit kaagad nagsimulang samantalahin ng pinuno ang pagkakataon. Nasa harap daw ng tindahan ng pamilya Jihyun ang refrigerator. Madalas din daw lumabas ang tatlong Jihyun kapag gabi. Ang pulis ay agad na nagdala ng kanyang kawalang kasiyahan. Hindi siya nagpapigil at sinisi ang hepe. Idinagdag din ng mga tao sa paligid na nang mawala ang kapatid ni Jihyun lahat ay pinagdudahan. Ang may-ari lang ang may alibay. Nasa labas siya ng trabaho noong mga oras na iyon.
Sa pagkakataong iyon tila medyo nag-aalala ang may-ari. Pero wala siyang sinabi. Sa halip umupo siya at uminom. Hanggang sa umuwi ang may-ari at ang kanyang asawa. Biglang tanong ni Mrs. sa asawa. Nang gabing iyon malinaw na nasa JWA neighborhood ang asawa. Sa mata ng mga tagalabas nasa ibang lugar siya. Ngunit ang mga tao lamang ang nakakaalam na ang kanyang asawa ay nasa paligid pa rin. Kaya tinanong ni Mrs. ang kanyang asawa kung ano ang nangyari noong taong iyon. Aniya kahit anong mangyari tutulungan niya ang asawa. Pero ang sabi ng asawa ay lagi siyang may pinag-aalala. Nasa likod lang ito ng asawa. Ito ay ang bintana. Sabay biglang niyaya ng mama ni Jo-hyun na uminom ng konti. Hanggang sa umupo na silang dalawa sa wine table. Ikinwento ng ina ang nangyari maraming taon na ang nakararaan. Noong araw na iyon dahil nagmamadaling pumasok sa trabaho ang nanay ni Jo-hyun iniwan niya ang kanyang baon sa mesa sa kwarto ni Jo-hyun. Sumulat din siya ng note para kay Jo-hyun. Gayunpaman nang makaalis sa trabaho ang ina ni Jo-hyun natuklasan niyang hindi pa umuuwi si Jo-hyun. Kaya tumawag siya ng pulis sa kapitbahayan. Nagmamadali siyang lumabas para hanapin si Jo-hyun. Pero nang dumaan ang nanay ni Jo-hyun sa isang eskinita bigla itong huminto. Pero out of curiosity she still decided to go in. Sa pagkakataong ito nakita siya ng nanay ni Jo-hyun na nakahiga at walang malay. Sa tabi niya ay may lalaking tumawag sa kanya para magising. Hindi niya inaasahan na may isang lalaki mula sa likuran ang naglabas ng pala at gustong umatake. Biglang tumakbo ang mga pulis. Sumugod ang dalawa sa away. Pagkaraan ng ilang sandali ng pakikibaka nagkusa ang salarin. Sinubukan niyang atakihin ang mga pulis. Pagkatapos noon pinatay ng nanay ni Jo-hyun ang lalaking iyon. Naalala rin ni Jo-hyun ang sinabi ng kanyang nakababatang kapatid na si Jihan noong taong iyon. Noong mga oras na iyon sabi ni Seren pagkatapos kumalma ni Jo-hyun sinabi niya sa kanyang ina na gusto niyang lumabas mag-isa at huwag mag-alala ang kanyang ina sa kanya. Sa oras na iyon hindi makatulog ang may-ari at nakatayo sa harap ng pinto. Paglingon niya ay nakita niya ang nakababatang kapatid ni Jihan. Matapos ang hindi magandang pangyayari kay Seren naging masama ang espiritu ng may-ari. Madalas siyang magkaroon ng hallucinations. Sa kabilang banda mag-isang naglalakad pa uwi si Jo-hyun nang biglang sumulpot sa harapan niya ang lalaking dumukot sa kanya noong taong iyon. Mukhang naalala ni Jo-hyun ang lalaking iyon. Agad na bumalot sa kanyang puso ang isang tensyon na emosyon. Kasabay nito naramdaman din ni Jihan ang emosyon ni Jo-hyun. Naglakad siya palabas ng tindahan. Napatingin siya sa bintana ni Jo-hyun na puno ng pag-aalala. Pero hindi alam ni Jihan na kasalukuyang nasa labas si Jo-hyun. Hindi nagtagal dumating ang may-ari sa tindahan ni Jihan. Parang may gustong sabihin sa kanya ang landlord. Mag-isang naglakad pa uwi si Jo-hyun. Ngunit muling lumitaw ang kidnapper noong taong iyon. Gayunpaman dahil kinidnap si Jo-hyun noon hindi niya maalala ang alinman sa mga katangian ng kidnapper. Sa kasalukuyan ang lalaking nasa harap ni Jo-hyun ay isang tindera ng isda sa kapitbahay. Ang layunin ng taong ito na pumunta dito ay upang kumpirmahin ang sinabi ni Namdo. Sinabi ni Namdo na naalala ni Jo-hyun ang maraming bagay na nangyari noong taong iyon. Gayunpaman sa simpleng pag-uusap ng dalawa hindi namalayan ng lalaki ang pagiging kakaiba ni Jo-hyun. Hanggang sa aalis na ang lalaki biglang tinawag ulit siya ni Jo-hyun. Sa isang punto naramdaman niyang may pamilyar na bagay ang lalaking ito. Tinanong niya kung nagkita na ba ang dalawa. Ang tanong na ito ay matagumpay na pumukaw sa pagbabantay ng lalaki. Agad namang hinanap ni Jo-hyun si Jihan. Sinabi niya sa kanya na pinatay ng kanyang ina ang kidnapper. Sinabi rin ni Jo-hyun na kung hindi pa siya nawalan ng malay noong mga oras na iyon ay tumawag na ang kanyang ina ng pulis. Sa ganoong paraan maaaring naligtas ang kapatid ni Jihan. Panay ang paghingi ng tawad ni Jo-hyun kay Jo-hyun. Pero pakiramdam niya ay kakaiba ang mga kinikilos nito. Hanggang sa ikalawang araw biglang nag-announce si Jihan kay Min-jae na papaupahan niya ang tindahan. Ibinunyag ni Jihan ang kanyang tunay na nararamdaman na bigla siyang kinaiinisan ng mga kapitbahay. Mali rin ang sinabi ni Jihan na bumalik sa lugar na ito. Dumating din ang nanay ni Jo-hyun sa restaurant noong araw na iyon. Gusto niyang sabihin kay Jihan ang totoo pero alam na niya ang lahat. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang gawing dahilan ang pagmamahal ng ina ayaw niyang makinig. Hindi man lang tinanggap ni Haihan ang paghingi niya ng tawad. Sa kabilang banda dumating si Kang Ho upang hanapin ang pinuno.
Gusto niyang magtanong tungkol sa paghahanap sa kapatid ni Jo-hyun noong taong iyon. Gustong malaman ni Kang Ho kung sino ang naghanap sa basement noong taong iyon. Sinabi ng hepe na matagal na iyon kaya hindi na niya matandaan ng malinaw. Ngunit labis na nag-aalala ang pulis na si Dongjo. Parang may naisip siya. Pumunta si Dongjo sa restaurant at uminom ng maraming alak. Dumating din sa restaurant ang kaibigan niyang tindera ng isda. Mukhang napansin niya ang pagiging abnormal ni Dongjo. Sa pagkakataong ito biglang tumawag ang hepe upang ipaalam na ang naghanap sa basement noong taong iyon ay si Dongjo. Gayunpaman hindi naalala ni Dongjo ang pagbaba sa basement dahil kasalanan ito ni Dongjo. Lumabas siya na parang baliw sa ulan. Nakonsensya siya sa pagpapabiye sa kanyang mga tungkulin noong taong iyon. Hanggang sa dumating ang tindera ng isda upang tulungan si Dongjo ay hindi na siya nagkamalay. Biglang sumagi sa isipan ni Dongjo ang mga alaala. Dumating na pala ang patrol police sa Iron Gate noong araw na iyon. Ngunit ginulo niya at ng tindera ng isda si Dongjo. Nang magising si Dongjo mula sa kanyang alaala na bigla siya. Hanggang sa nag-alok ang tindera ng isda na iuwi si Dongjo ay sumakay na siya sa kotse ng tindera. Gayunpaman dahil hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon kinausap ni Dongjo ang tindera ng isda tungkol sa kanyang nararamdaman. Inamin niya na mahal at inaalagaan niya ang tindera ng isda. Kaagad naramdaman ng tindera ng isda na may mali at pareho silang malinaw na alam ang sitwasyon. Biglang naging awkward ang atmosphere sa loob ng sasakyan. Tapos ang tindera ng isda ay gumamit ng panyo na ibinabad sa gamot para takpan ang bibig ni Dongjo. Samantala ang Panginoong May Lupa ay pinahirapan ng mga guni-guni. Kaya hinanap niya si Jihan. Ikinwento sa kanya ng landlord ang nangyari kay Seren noong taong iyon. Umuwi na pala ang landlord mula sa ibang lugar noong araw na iyon. Wala siya sa bahay ng mga oras na iyon. Magulo ang bahay. Labis siyang ikinagalit nito. Kaya't nagpa siya siyang magmaneho palabas para kumain ng hapunan. Pero sa hindi inaasahan biglang hinarang ng ate ni Jihan ang sasakyan niya. Pagkatapos ay sinubukan niyang magmakaawa sa kanya na iligtas siya. Kasabay nito itinali din si Dongjo ng tindera ng isda at dinala sa bodega. Tinanong niya ang tindera ng isda kung ano ang nangyari sa taong iyon. Walang itinago ang tindera ng isda at sinabi niya kay Dongjo ang lahat. Noong araw na iyon natuklasan ng tindera ng isda at ng kanyang mga kasabwat na nakatakas ang kapatid ni Jihan. Naghiwa-hiwalay silang dalawa para hanapin ang eskinita. Nagtago si Seren sa isang tumpok ng mga karton hindi kalayuan sa pintuan. Nang makita ng tindera ng isda si Seren nakatayo siya sa harap ng sasakyan ng may-ari ng bahay. Nagtago sa isang sulok ang tindera ng isda at hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Pagkatapos ay nagsimulang humingi ng tulong si Seren sa may-ari ng bahay. Ngunit nakaramdam ng inis ang may-ari. Kaya tinapakan niya ang gas at umalis na iwan si Seren na mag-isa sa dilim. Kaya't muli siyang nahuli ng tindera ng isda. Sa oras na ito nalaman din ni Jihan ang katotohanan mula sa may-ari ng bahay. Sinisi niya ang may-ari ng bahay dahil hindi niya tinulungan ang kanyang kapatid. Ngunit tinanong ng may-ari ng bahay kung bakit kailangan niyang tulungan siya. Pagod na pagod siya noong araw na iyon kaya wala na siyang ibang gustong gawin. Nang matapos magsalita ang may-ari ng bahay ay hindi na niya napigil ang umiyak. At the same time naramdaman din ni Jo-hyun ang nararamdaman ni Jihan. Kinuha niya ang telepono at tinawagan siya. Tinanong niya kung okay lang siya. Anong nangyari? Pero nasabi lang ni Haihan na miss na niya ito. Pagkarinig nito ay agad na tumakbo si Jo-hyun kay Jihan. Sa oras na magkita sila nahulog na siya sa kanyang mga bisig. Ngayon naisip ni Jihan na kapag sinabi ng nanay ni Jo-hyun ang totoo patuloy na hahanapin ng mga pulis si Seren. Saka baka iba ang resulta. Gayunpaman pagkatapos malaman ni Jihan ang tungkol dito nagkusa siyang makipaghiwalay kay Jo-hyun. Dahil kumpara kay Jo-hyun at sa kanyang ina na humihingi ng tawad at nakonsensya hindi mapatawad ni Jihan ang kanyang sarili. Dahil siya ang nag-iisa sa kapatid niya noong taong iyon. Naisip ni Jihan na ang pakikipaghiwalay ay makakapagpagaan ng pakiramdam niya. Pero nakalimutan ni Jo-hyun na may emotional connection silang dalawa. Kaya lang pinahirapan nilang dalawa ang isa't isa. Inilipat din ni Jo-hyun ang tindahan. Balak niyang lisanin ang malungkot na lugar na ito. Baka nakalimutan na ni Jihan ang pangako niya kay Jo-hyun. Nangako siyang maglalaro kakain at makikipag-date sa kanya. Pero ngayon pinili ni Jo-hyun na sumuko sa relasyong ito.
Pumunta si Jo-hyun sa game room mag-isa heartbroken. Siya ay tulad ng ibang babae pagkatapos ng isang breakup. Si Jo-hyun ay gumagawa ng mga bagay na pinagsisisihan niya. Pero paglingon niya nakita niya si Jihan na nakaupo sa tabi niya. Ang unang yugto ng heartbreak ay isang ilusyon. Pagkatapos pumunta si Jo-hyun sa kafe sa gilid ng kalsada. Ito ang lugar kung saan sila nagkakilala. Muli naisip ni Jo-hyun si Jihan na nakaupo sa harapan niya. Marahan siyang nakatingin sa kanya. Hiniling ni Jo-hyun na totoo ang lahat ng ito. Pero ang hindi alam ni Jo-hyun ay ang bor. Nagpunta rito ang tindera ng isda upang ihatid ang mga paninda. Nang aalis na sana si Jo-hyun ay bigla siyang tinawag ng tindera ng isda at sinabing gusto na niya itong iuwi. Biglang bumangon ang pag-aalala sa kanyang puso. Nakita rin ng tindera ng isda ang kanyang pagkabalisa. Parang may naisip siya. Gayunpaman sinabi lang niya sa tindera ng isda na gusto niyang umuwi mag-isa. Sa katunayan naalala ni Jo-hyun ang lahat. Nang dinala si Jo-hyun sa basement noong taong iyon ang lalaking nakatayo sa likuran niya ay ang tindera ng isda. Pagkatakas ni Jo-hyun ay naabala na naman siya ng tindera ng isda. Naglabas siya ng teddy bear para i-test kung naaalala siya nito o hindi. Nang makita ng tindera ng isda na walang bakas ng gulat sa kanyang mukha ay bumitaw na lamang siya. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi nagpakita ang tindera ng isda sa harap ni Jo-hyun ng maraming taon. Pero ngayon ay nakaramdam siya ng gulat. Nagpumilit na maglakad pa uwi si Jo-hyun. Wala siyang masabi. Nang makalayo na si Jo-hyun sa tindera ng isda dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone para tumawag ng pulis. Sa sandaling ito tumawag ang nanay ni Jo-hyun. Natakot siya at sinabihan ang kanyang ina na sunduin siya. Ngunit nang matapos niyang sabihin iyon ay sumulpat sa likuran niya ang tindera ng isda. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos at kilos nito dahil natatakot siyang mabuo ang pangyayari sa taong iyon. Nabaliw ang tindera ng isda at hinabol si Jo-hyun. Walang tao sa eskinita. Natakot si Jo-hyun at tumakbo habang sumisigaw. At the same time naramdaman din ni Jihan na nasa panganib si Jo-hyun. Agad niya itong tinawag at tumakbo para hanapin siya. Ngunit nang sasagutin na sana ni Jo-hyun ang telepono biglang nawala ang telepono sa kanyang kamay at nahulog sa lupa. Nang makitang maabutin na ng tindera ng isda walang magawa si Jo-hyun kundi magpatuloy sa pagtakbo. Tumakbo siya hanggang sa makarating siya sa intersection. Pagkatapos dali-dali siyang tumakbo sa isang maliit na tindahan. Hinabol siya ng tindera ng isda palabas ng eskinita ngunit hindi niya ito mahanap. Kasabay nito iniimbestigahan din ng pulisya ang kaso na nangyari noong taong iyon. Nang banggitin ng lahat si Namdo na nakatagpo ang isang misteryosong tao sa eskinita biglang naisip ng hepe ang eksena noong gabing iyon. Ang lalaking nakatayo sa tapat ni Namdo ay ang tindera ng isda kainuman din ng hepe. Ipinakita nito na ang tindera ng isda ang numero 1 sospek ngayon. Sa oras na ito tumawag si Jihan ng pulis para i-report ang pagkawala ni Jo-hyun. Agad na sinimulan ng sasakyan ng pulis ang paghahanap sa lugar. Kasabay nito nakatayo ang tindera ng isda sa harap ng pintuan ng restaurant. Mukhang napansin ng may-ari ng restaurant ang sitwasyon ni Jo-hyun kaya tatawag na sana siya ng pulis. Ngunit biglang pumasok ang tindera ng isda at walang pusong itinulak sa lupa ang may-ari ng restaurant. Gusto niyang akitin si Jo-hyun na nagtatago sa loob palabas. Pagkatapos dumiretso ang tindera ng isda sa sulok ng bahay at nakita siya. Ngayon ay wala nang itinatago ang tindera ng isda. Hindi siya nagdalawang isip na ihayag ang tunay niyang ugali. Na-corner niya si Jo-hyun. Samantala si Jihan naman ay dumadaan sa gilid ng kalsada. Mula sa may-ari nalaman ni Jihan na nasagasaan ni Jo-hyun ang eskinita na iyon. Nag-aalala siyang naghanap at tinawag siya. Hindi nagtagal nakita niya ang cellphone nito sa eskinita. Agad niyang ipinadala ang kanyang lokasyon kay Kang Ho. Biglang nakaramdam si Jihan ng matinding kirot sa dibdib. At sa pagkakataong ito ang sakit ay sobrang matindi. Parehong-pareho ang pakiramdam ni Jihan sa gabi na nawala ang ate niya. Tahimik siyang nanalangin sa Diyos. Nakiusap siya kay Jo-hyun na huwag mawala tulad ng dati niyang kapatid. Sa sandaling ito sa puso ni Jihan si Jo-hyun ay napakahalaga sa kanya. Sa sandaling ito si Jo-hyun ay brutal na pinahihirapan ng tindera ng isda. Naglabas siya ng punyal at gustong patayin si Jo-hyun ng tahimik. Sa krusyal na sandali sumugod si Jihan. Siya at ang tindera ng isda ay agad na sumugod sa away. Kinuha ni Jihan ang upuan niya at inalis ang punyal sa kamay ng tindera ng isda. Pero sa huli itinumba ng tindera ng isda si Jihan sa lupa.
Nang makita ito dinampot ni Jo-hyun ang punyal at sumugod sa tindera ng isda. Matapos siyang kontrolin sinaksak niya ito ng punyal. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang tiyan at natamba. Patuloy na sinaksak ng tindera ng isda si Jihan gamit ang punyal. Buti na lang at hinawakan ng mahigpit ang kamay niya. Saka nagsimulang lumaban siya. Hanggang sa hindi na malakas ang kamay niya pinuntahan niya si Jo-hyun. Nag-aalala siyang tumingin sa kanya hindi alam ang gagawin. Pero tahimik na tumayo ang tindera ng isda at naglakad sa likod ni Jihan. Habang naging lubhang mapanganib ang sitwasyon dumating ang mga pulis at matagumpay na nasupil ang tindera ng isda. Sa pagkakataong ito umiiyak si Jo-hyun sa sakit. Pati si Jihan nadamay sa emosyon ni Jo-hyun. Puno rin ng luha ang mukha niya. Naunawaan niya na hindi niya mapigilan ang mga luhang ito. Biglang sumulpat sa isip niya ang childhood memories. Sa oras na iyon malinaw na masayang naglalaro sina Jo-hyun at Seren. Ngunit biglang naramdaman ni Seren ang kalungkutan ng kanyang kapatid. Tumulo ang kanyang mga luha nang hindi namamalayan. Naisip ni Jo-hyun na umiiyak si Seren dahil sa takot. Gayunpaman sinabi ni Seren kay Jo-hyun na hindi siya ang umiiyak kundi ang kanyang kapatid na malungkot dahil sa kanyang pagkawala. Sinabi rin ni Seren kay Jo-hyun ang tungkol sa telepatiya ng dalawa. Pagkatapos noon sinabi ni Jo-hyun kay Seren ang kanyang planong pagtakas. Ngunit nag-aalala si Seren sa kanyang nasugatan na binti. Sinabihan ni Seren si Jo-hyun na kung hindi siya makatakas dapat sabihin ni Jo-hyun sa kanyang kapatid hindi mo kasalanan kaya huwag ka nang umiyak. Hanggang sa mailagay si Jo-hyun sa stretcher sinabi niya kay Jo-hyun ang tinanong ni Seren. Pagkarinig ni Jo-hyun hindi na niya napigilan ang emosyon. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas at optimistic ang ate niya noon. All this time pinahihirapan ni Jo-hyun ang sarili niya. Iyon ang pinakaayaw makita ni Seren. Gayunpaman pagkatapos malaman ni Jo-hyun ang totoo natigil din ang koneksyon nilang dalawa. Hindi na niya maramdaman ang nararamdaman niya. After breaking pareho silang na-miss ng sobra. Kahit lumabas si Jo-hyun ay naalala pa rin niya ang mga panahong magkasama sila. Nakalusot pa si Jo-hyun sa tindahan nito kanina. Pagkatapos noon sinimulan niyang alalahanin ang mga alaala ng kanilang pagmamahalan. Parang minsang sinabi sa kanya ng lola niya na the more one miss someone the more one should not suppress one's feelings. Noong una akala ni Jo-hyun ay wala na silang kinalaman sa isa't isa. Ngunit isang araw nang si Jo-hyun ay sumilong sa ulan mag-isa muli niyang nakilala si Jihan. Ang eksenang ito ay malalim na nakatatak sa puso ni Jo-hyun. Parang panaginip na hindi niya kayang abutin. Kaya naman hindi napigilan ni Jo-hyun na hawakan ang mukha ni Jihan. Pero agad ding tumalikod si Jo-hyun at umalis. Nakita ito ni Jihan at nagpanik may hawak na payong at hinabol siya. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang iniisip nito sa sandaling iyon. Sa totoo lang gusto ni Jo-hyun na maunawaan ni Jihan na kung ang isang tao ay tunay na nagmamahal sa ibang tao hindi sila mananahimak sa loob ng isang buwan. Hindi talaga alam ni Jo-hyun kung paano ipahayag ang kanyang nararamdaman. Pero sinsero niyang sinabi kay Jo-hyun na sinabi pa rin niya ang iniisip niya. Gayunpaman sinabi ni Jo-hyun kay Jihan na kung gusto niyang makipagbalikan sa kanya kailangan niya itong ituloy muli. Sa hindi inaasahang pagkakataon excited na tumakbo si Jo-hyun pabalik kay Jihan. Wala naman siyang sinabi bagkos ay hinalikan siya nito sa ulan. Pagkatapos noon bumalik si Jihan sa kapitbahay. Binalak niyang buksan muli ang tindahan. Ginawa ni Jo-hyun at Jihan ang ipinangako nila. Sabay silang nagpakuha ng litrato. Gayunpaman tila hindi nasisiyahan si Jo-hyun. Halata naman na pareho ang mga litrato. Dahil nawalan ng telepathy ang dalawa hindi na sila nagkakaintindihan sa kahit ano. Nang makita ni Jihan ang ibang mag-asawa na namumulot ng pagkain para sa isa't isa nakaramdam siya ng kaunting inggit sa kanila. Ngunit nang si Jo-hyun ay kumuha ng pagkain para kay Jihan sinabi niya na mayroon siyang sakit sa kalinisan. Gayunpaman kinain pa rin ni Jihan ang pagkain na pinakain sa kanya ni Jo-hyun. Kahit na nawala ang kanilang telepathy ito ang pinakatunay na pakiramdam. Hindi nagtagal matagumpay na muling magbubukas ang tindahan ni Jo-hyun sa kapitbahayan. Lumalago ang negosyo. Pero ang hindi inaasahan ni Jihan ay tinawag siya ng pulis. Tila naramdaman ni Jihan na nakatanggap ang mga pulis ng bagong impormasyon tungkol sa kanyang kapatid. Ang tindera ng isda ay inaresto ng pulisya. Gayunpaman hindi niya inamin ang pagkidnap sa taong iyon. Isang taong may kaugnayan sa insidente noong taong iyon ang ikinulong niya sa bodega.
Nang personal na matagpuan ng direktor ang lungga ng tindera ng isda na diskubre niyang nakalock pala sa loob ang kanyang kasamahan. Galit na katok ang direktor sa pinto ng bodega. Nang makita ng direktor si Dongjo na nakahandusay sa lupa naisip niyang patay na si Dongjo. Pero buti na lang at buhay pa si Dongjo. Sa totoo lang ayaw patayin ng tindera ng isda ang mga taong laging malapit sa kanya. Makalipas ang ilang araw pumunta si Dongjo sa detention center para makita ang tindera ng isda. Gayunpaman hindi kinasusuklaman ni Dongjo ang tindera ng isda. Sa halip sinabi sa kanya ni Dongjo na kung kailangan ng tindera ng isda sa hinaharap kailangan lang niyang sabihin kay Dongjo. Gustong malaman ni Dongjo kung saan nakakulong si Seren. Gayunpaman tumangging magsalita ang tindera ng isda. Bago umalis sinabihan ni Dongjo ang tindera ng isda na babalik siya. Pinaalalahanan din ni Dongjo ang tindera ng isda na siya ang nagdala ng tindera ng isda sa lugar na ito. Si Dongjo rin ang may pinakamaraming pananagutan sa pagkawala. Sa pagkakataong ito sa wakas ay nakumbinsi ang tindera ng isda sa sinabi ni Dongjo. Binanggit niya ang lugar na pinaglalaroan nila ni Dongjo noong mga bata pa sila. Hindi man direktang sinabi ng tindera ng isda na unawaan pa rin ni Dongjo ang kahulugan ng pangungusap na iyon. Kaagad pumunta si Dongjo at ang hepe sa kagubatan sa kanilang bayan upang hanapin ang pinaslang na babae. Malakas ang paghukay nilang dalawa dito. Samantala sinabi ng lola ni Jo-hyun sa nanay ni Jo-hyun na lalabas siya para mamasyal. Parang may na-realize ang nanay ni Jo-hyun. Pagkatapos ay pinuntahan ng lola ang ama ni Jo-hyun. Nang magpakasal ang nanay ni Jo-hyun noong taong iyon madalas siyang inaabuso ng nanay ni Jo-hyun. Gayunpaman walang pakialam ang lola ni Jo-hyun sa kanyang anak. Ang nanay ni Jo-hyun ay hiwalay sa asawa. Ang nanay ni Jo-hyun ay isang tagalabas. Ngunit nang malaman ng matandang babae na nawala si Jo-hyun sa taong iyon nagkusa siyang manatili sa ina ni Jo-hyun. Itinuring din niyang sariling anak ang ina ni Jo-hyun. Sa kasalukuyan naghihintay ang nanay ni Jo-hyun sa istasyon ng bus. Pero nang magkita ang dalawa ang nanay lang ni Jo-hyun ang nagsabi na gumagala siya. Pabalik na sana sila may dumaan na lalaki na ninigarilyo at bumubuga ng usok sa mukha nila. Pasiga na paalala ng nanay ni Jo-hyun. Pero mukhang gangster ang lalaking ito. Kaya mabilis na tumakbo ang nanay at lola ni Jo-hyun. Samantala nakatanggap ng tawag si Jo-hyun mula sa pulis. Agad siyang nagmaneho kasama si Jo-hyun sa kagubatan sa bayan ni Dongjo. Pagdating nila ang unang nakita ni Jo-hyun ay ang mga lubod na nakapalibot dito. Mayroon ding mga forensic na doktor na nagtatrabaho dito. Hinukay ang mga labi ng kapatid at ama ni Jo-hyun. Sa sandaling ito bumalot ang sakit sa kanyang puso. Tumulo ang luha ni Jo-hyun at humihingi ng tawad. Noong panahong iyon pinaalalahanan siya ng kanyang mga magulang na alaga ang mabuti ang kanyang kapatid. Ngunit siya ay masyadong abala sa paglalaro at iniwan siya. Kaya't ang batang babae ay naiwan dito magpakailanman. Tunay na masaya ang pamilya ni Jo-hyun. Pero ngayong nabasag na ang kaligayahang iyon sa wakas ay nailabas na rin ang puso ni Jo-hyun na matagal nang pinigilan. Siya at ang kanyang ina ay binisita ang kanyang ama at kapatid na babae. Si Jo-hyun ay tahimik na sumang-ayon sa kanyang ama at kapatid na babae na mamuhay siya ng magandang buhay sa hinaharap. Inalis din ni Kang-ho ang hindi pagkakaunawaan sa kanyang ama. Nakipagpis na rin siya sa ex-girlfriend. Nahanap din ng nanay ni Jo-hyun ang soulmate niyang si Dongjo ang lalaking humahanga sa kanya noon. Nakahanap din si Yoon-jong ng sarili niyang pag-ibig. Dito nagtatapos ang pelikula ngayon.